Umuwi si William ng mas maaga kaysa sa dati. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Sarah na nakaupo sa sofa. Maayos ang bihis nito. Suot ang isang maayos na itim na dress. Sa harap niya, sa ibabaw ng coffee table, ay may isang makapal na brown envelope. Mabutit maaga ka, William. Sad ni Sarah. Eksaktong 5 taon na ngayon. Simula nung araw na kinasal tayo. So, ano to? Celebration? Sabi ko sa'yo ayoko ng mga ganitong pakulo. Bakit hindi ka nagluto? Gutom na ako. Hindi na ako ang cook mo, William. Sabi ko naman sa'yo, tapos na ang serbisyo ko dito. Sagot ni Sarah, inusog niya ang envelope palapit sa direksyon ni William. Happy anniversary. Ito ang gift ko sa'yo. Dahan-dahan binuksan ni William ang envelope. Inasahan niyang baka relo ito o di kaya'y titulo ng lupa. Pero nang makita niya yung unang page, para bang tumigil ang pagtibok ng puso niya. Ano to? Tanong ni William nang boses niya ay gumagaralgal. Divorce papers? Nagbibiro ka ba, Sarah? Mukha ba ako nagbibiro? Pero mo na lang ang kulang dyan. Nakaayos na lahat. Wala akong hinihinging alimony o kahit anong parte ng yaman mo. Ang gusto ko lang ay kalayaan ko. Hindi ko pipirmahan to. Bulyaw ni William sabay balibag ng mga papel sa lamesa. 5 taon, Sarah. 5 taon kitang binigyan ng lahat. At ito yung igaganti mo sa akin sa mismong anniversary natin? Nakakainsulto ka. Masisira ang pangalan ko sa gagawin mo. Yung pangalan mo lang ba yung iniisip mo, William? 5 taon akong naging anino sa bahay na to. 5 taon akong nagsilbi sa'yo ng higit pa sa isang katulong pero kailanman hindi mo ako tinuring na tao. Tapos ng paninilbihan ko. Tapos na ang pagtulong ko sa'yo sa iskandalo mo. Bayad ako sa lahat ng utang na loob na akala mo meron ako sa'yo. Wala kang mapupuntahan kapag iniwan mo ako. Kapag umalis ka, sino yung tatanggap sa'yo? Sige nga, pinakasalan lang kita. Without me, you are just nobody. Mas mabuti nang mag-isa kesa kasama yung taong pinaramdam sa akin na wala akong kwenta araw-araw. Tumayo siya at kinuha ang kanyang bag. Nakaimpake na yung mga gamit ko. Iiwan ko na yung susi sa guard. Pag-isipan mo ang pagperma, William. Kasi kahit hindi mo permahan yan, hindi na ako babalik dito. Sarah, bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Sigaw ni William habang sinusundan si Sarah patungo sa pinto. Huminto si Sarah at lumingon. Tapos na tayo, William. Matagal na tayong tapos. Ngayon ko lang tinapos yung pagtitiis ko. Padabong na isinara ni Sarah ang pinto bago iniwan si William na nakatayo sa gitna ng malawak na penthouse. Tinitigan ni William yung divorce paper sa lamesa. Hindi siya makapaniwala. Yung mahinhin, matiisin at mapagmahal na si Sarah ay nagawa siyang iwan sa mismong araw na dapat ay ipinagdiriwang nila ang pagsasama nila. Sa loob ng isang malaking bridal suite sa isang 5-star hotel, nakaupo si Sarah sa harap ng malaking salamin. Suot niya ang isa sa pinakagandang wedding gown na gawa ng isang sikat na designer. Pero sa mukha niya ay hindi mababakas ang saya na dapat ay nararamdaman ng isang bride. Hawak niya ang kanyang bouquet habang nakatitig lang sa sariling refleksyon. Gosh, Sarah, sobrang ganda mo talaga. Siguradong malalaglag ang panga ni William pag nakakita siya sa'yo mamaya. Masayang saan ni Monica, yung isa sa mga bridesmaid at matalik na kaibigan ni Sarah. Ngumiti lamang ng tipid si Sarah. Alam niya sa sarili niya na hindi iyon mangyayari. Alam niya kung bakit sila nauwi sa kasalan na to. Oo na, girl. Imagine, yung isang William Navarro, yung pinaka-eligible bachelor sa bansa, sa wakas tatalian na. At ikaw, yung maswerteng babae na yon. Dagdag pa ni Cheska habang inaayos ang laylayan ng gown ni Sarah. Salamat sa inyo. Medyo kinakabahan lang talaga ako. Sad ni Sarah
para hindi mahalata ng mga kaibigan niya ang tunay niyang nararamdaman. Normal lang yan, Sarah. Halos lahat naman ng ikakasal dumadaan sa ganyang kabe. Pero isipin mo na lang, simula ngayong araw, Mrs. Navarro ka na at lahat ng babae nangangarap na mapunta sa posisyon mo. Ani Monica sabay haplos sa balikat ni Sarah. Sana nga ganun lang kadali yun. Mulong ni Sarah sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman sa loob ng simbahan, nakatayo na si William sa harap ng altar. Maayos ang kanyang suot na tuxedo at bawat anggulo ng kanyang muka ay para bang gawa ng isang eskultor. Pero kung titingnan ng kanyang mga mata, wala itong emosyon, walang excitement, walang kaba at lalong walang pagmamahal. Nasa paligid niya ang kanyang mga tauhan at ilang malalapit na kaibigan sa negosyo. Ang kasalang to ay usap-usapan sa buong bansa. Hindi dahil sa pag-iibigan nila, kundi dahil ito ang paraan para malinis ang pangalan ni William matapos ang isang malaking iskandalo na kinasangkutan niya ilang buwan na ang nakakaraan. Ayos ka lang ba, William? Mukhang papatayin mo na sa tingin yung altar. Biro ni Mark, ang best man niya. Gusto ko lang na matapos na to sa lalong madaling panahon. Alam mo naman na ginagawa ko lang to para sa kumpanya. Saad ni William sa malamig na tono. Pero aminin mo, maganda si Sarah. Mabait din siya. Hindi ka natalo sa kanya. Tugon ni Mark. Hindi ko kailangan ng maganda o mabait. Kailangan ko lang ng asawa na hindi magbibigay ng problema sa akin. At si Sarah, siyang pinakaangkop para sa papel na yon. Saad ni William habang inaayos ang kanyang cufflinks. Maya-maya pa ay tumunog ng kampana ng simbahan. Hudyat na magsisimula na ang seremonya. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan at doon ay tumambad ang napakagandang si Sarah. Lahat ng mga bisita ay napalingon sa kanya. Marinig yung mga bulungan ng paghanga sa ganda ng bride. Nagsimulang maglakad si Sarah sa aisle. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal na para bang bawat segundo ay pinapahalagahan niya. Nakatingin siya ng diretso kay William. Umaasa na kahit sa sandaling ito ay makikita niya ang kahit konting pagkilala o paghanga man lang sa mga mata ng lalaking mahal niya. Pero habang papalapit siya sa altar, napansin niya ang hindi malang nakatingin si William sa kanya. Nakatingin lang yung lalaki sa malayo o kaya naman ay sa kanyang relo. Para bang yung paglalakad ni Sarah sa aisle ay isang mahabang meeting na gusto niya nang matapos. Nang makarating si Sarah sa harap ni William, iniabot ng kanyang ama ang kamay sa lalaki. Tinanggap ito ni William nang walang kahit anong ngiti. Hindi mala siya tumingin sa mga mata ni Sarah na magkatabi na sila sa harap ng pare. Handa ka na ba? Mahinahong tanong ni Sarah na sinusubukan kuhanin ang atensyon ni William. Hindi sumagot si William. Tumingin lang siya ng diretso sa pare at tumango bilang hudyat na maaari nang magsimula. Sa buong seremonya ng kasal, para bang isang robot si William. Sumasagot siya sa mga panunumpa ng walang reaksyon. Nang dumating yung oras na kailangan nilang magpalitan ng singsing, kinuha niya ang kamay ni Sarah pero hindi man lang niya ito pinisil o hinawakan ng may pagmamahal. William Navarro, take you, Sarah, to be my wife. Saad ni William sa boses na walang kahit anong pahiwatig ng saya. Sinundan nito ni Sarah. Sarah, take you, William, to be my husband. I promise to be true to you, in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. Sa bawat salitang binitawan ni Sarah, naroon ang katotohanan. Mahal niya si William noon pa man. Alam niyang ang kasalang to ay dahil lang sa iskandalo. Pero para sa kanya, ito ang pagkakataon na may ipakita sa lalaki na karapat-dapat siyang mahalin. Hindi niya inalintana na baka sa huli, siya lang yung nagmamahal. Basta yung mahalaga ay magkasama na sila. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Saad ng pare. Inaasahan ng mga bisita ang isang matamis na halik. Dahan-dahang itinaas si William ang belo ni Sarah. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata
At doon nakita ni Sarah ang kawalan ng interes ni William. Mabilis na humalik si William sa kanyang noo, hindi sa kanyang labi, bago muling tumingin sa mga bisita para magkunwaring masaya. Ngumiti ka, maraming kamera. Mahinaw utos ni William kay Sarah habang nakaharap sila sa mga photographer. Sinusubukan ko, William. Sagot ni Sarah na pilit tinatago ang sakit na nararamdaman. Pagkatapos ng kasal, dumiretso sila sa reception. Isang napakalaking piging ang inihanda. Puno ng mga sikat na personalidad at mga negosyante. Pero sa gitna ng selebrasyon, pakiramdam ni Sarah ay siya ang pinakatahimik na tao sa loob ng venue. Si William ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga business partners. Hindi niya malang inalok si Sarah ng pagkain o inisip kung komportable ba ito. Para kay William, tapos na yung palabas. Nagawa na yung kailangan gawin para maisalba ang kanyang reputasyon. Hindi ka ba kakain? Kanina ka pa dyan nakaupo. Tanong ni Mark na napansin ang katahimikan ni Sarah. Busog pa ako, Mark. Salamat. Sagot ni Sarah. Hayaan mo na yan si William. Alam mo naman yan, workaholic. Pero siguradong babawi yan sa'yo mamaya sa honeymoon ninyo. Biro ni Mark. Napangiti na lang si Sarah ng mapait. Alam niyang walang honeymoon na mangyayari. Alam niyang pagkatapos ng gabing ito, babalik sila sa kani-kanilang mundo. Kahit pa nasa ilalim sila ng iisang bubong. Habang pinapanood ni Sarah si William mula sa malayo, naisip niya kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang ganitong klaseng trato. Pero dahil mahal niya ang lalaki, handa siyang maghintay. Handa siyang magsakripisyo. Umaasa na balang araw, ang malamig na puso ni William Navarro ay matututo ring tumibay para sa kanya. Para sa'yo, William, gagawin ko lahat. Bulong ni Sarah sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ng kanyang asawa na para bang walang pakialam sa existence niya sa gabing iyon ng kasal nila. Natapos ang engranding reception sa hotel ng halos madaling araw na. Pagod na pagod si Sarah, hindi lang dahil sa bigat ng kanyang gown kundi dahil na rin sa bigat ng kanyang nararamdaman. Habang nasa loob sila ng sasakyan patungo sa penthouse ni William, walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Nakatingin lang si William sa kanyang tablet at habang binabasa ang mga report tungkol sa stock market. Habang si Sarah naman ay nakatanaw sa labas ng bintana habang pinagpamasdan yung mga ilaw ng lungsod. Pagkarating nila sa penthouse, agad na pumasok si William sa loob at tinanggal ang kanyang coat. Inihagis niya to sa sofa nang walang pakialam. William, gusto mo ba ng mainit na tsaa bago tayo matulog? Mahinang tanong ni Sarah habang dahan-dahang hinuhubad ang kanyang sapatos. Wag na, pagod ako. Marami akong meeting bukas. Maikling sagot ni William na hindi malang tumingin sa kanya. Sige, ipaghahanda na lang kita ng susuotin mo bukas. Saad ni Sarah, sinusubukang maging kapaki-pakinabang bilang asawa. Tumigil si William sa paglalakad, patungo sa kanyang silid at lumingon ng bahagya. Sarah, let's get one thing straight. Nagpakasal tayo dahil kailangan. You saved my reputation, and I gave you the security of my name. Huwag mong isipin na dahil mag-asawa na tayo sa papel, kailangan mo nang gawin lahat ng to. May mga katulong ako na gagawa niyan. Nasaktan si Sarah sa deretsahang pananalita ni William, pero pinilit niyang hindi magpakita ng kahinaan. Alam ko naman yun, William. Pero gusto ko lang namang gawin yung tungkulin ko. Kahit ito man lang sana. Hindi mo kailangang magpakasawa sa akin, Sarah. Sapat na yung pagpapakita natin sa publiko. Ngayong gabi, doon ka sa malaking kwarto. I prefer to sleep alone. Malamig na utos ni William bago tuluyang pumasok sa kanyang master bedroom at isinara ang pinto. Naiwang nakatayo si Sarah sa gitna ng malawak na sala. Yung unang gabi ng kanilang dapat sana ay puno ng tamis ay naging simbolo ng pader na itatayo ni William sa pagitan nilang dalawa. Kinuha ni Sarah ang kanyang maleta at dahan-dahang pumasok sa guest room na itinuro ni William.
Kinabukasan, maagang nagising si Sarah. Nakaugalian niya na gumising ng maaga para maganda ng almusal. Kahit na sinabi ni William na may mga katulong naman, gusto niyang siya mismo magluto para sa asawa. Nagluto siya ng paboritong breakfast ni William. Garlic rice, sunny side-up eggs at bacon na may kasamang mainit na kape. Eksaktong 7:00 ng umaga ay lumabas si William sa kanyang kwarto. Suot na ang kanyang mamahaling suit. Halatang handa na siyang umalis para sa trabaho. "Good morning, William. Nakahanda na yung almusal mo. Sabay na tayong kumain. Tara." Masayang bati ni Sarah. Tiningnan lang ni William ang lamesa ng mabilisan. "Wala akong oras para dyan. May breakfast meeting ako sa client. Sa labas na ako kakain." "Pero nagluto ako ng paborito mo. Kahit kaunti lang sana, para hindi naman masayang." Pakiusap ni Sarah. "Ang sabi ko, ayaw ko. 'Di ba? Ibigay mo na lang sa mga security sa baba o di kaya itapon mo. Huwag mo akong pilitin sa mga bagay na ayaw ko, Sarah." Saad ni William habang kinukuha ang kaniyang briefcase. "Pasensya na. Gusto ko lang naman sana na mabusog ka bago ka pumasok." Saad ni Sarah na pilit na pinapatatag ang boses. "Huwag mo nang uulitin to. Sinabi ko na sa'yo. Hindi mo kailangan gawin yung mga gawaing bahay. At isa pa, huwag kang masyadong mag-expect sa relasyong to." Dagdag pa ni William, bago lumabas ang pinto na hindi malang nagpapaalam ng maayos. Napaupo si Sarah sa upuan. Tiningnan niya yung pagkaing inihanda niya ng may pagmamahal. Ito pala yung magiging buhay niya. Yung pagiging asawa sa pangalan lang. Yung maging anino sa loob ng sariling pamamahay. Pero sa kabila ng lahat na yon, hindi siya sumuko. Naniniwala siya na balang araw, mapapansin din siya ni William. Lumipas yung mga araw, linggo at buwan. Naging routine na ni Sarah ang pag-aasikaso kay William, kahit palagi siyang dinededman nito. Tuwing gabi, hinihintay niyang makauwi si William, kahit madalas ay madaling araw na tong dumarating. Minsan nakakatulog na siya sa sofa kakahintay. Isang gabi, umuwi si William na mukhang problemado. Marami siyang dalang papeles at mukhang pagod na pagod sa opisina. Agad siyang nilapitan ni Sarah para kunin ang kanyang bag. "Mukhang pagod ka, William. Gusto mo bang ipaghanda kita ng mainit na tubig para pampaligo mo?" Tanong ni Sarah. "Wag na, bitawan mo yan. Kaya ko yung sarili ko." Asik ni William sabay bawi ng kanyang bag. "Gusto ko lang namang tumulong." "Tumulong? Sarah, yung pagtulong mo natapos na nung pinakasalan mo ako sa harap ng media. Yun lang naman ang kailangan ko sa'yo. Yung pananatili mo rito, sapat na. Huwag mo na akong kulitin sa mga maliit na bagay." Saad ni William habang naglalakad patungo sa kanyang study room. "Hindi naman kita kinukulit, William. Nag-aalala lang ako sa'yo. 5 buwan na tayong kasal pero parang hindi mo man lang ako kilala." Saad ni Sarah na sa wakas ay nailabas na ang kaunting hinanakit. Tumigil si William at humarap sa kanya. "At bakit kailangan kilalanin kita? Alam nating dalawa kung bakit tayo nandito. You wanted this marriage as much as I did. Siguro dahil gusto mo rin naman ng yaman at status na maibibigay ko. Kaya huwag kang magpanggap na biktima rito." Nagulat si Sarah sa sinabi ni William. "Hindi totoo yan. Nagpakasal ako sa'yo dahil mahal kita, William. Matagal na kitang mahal, bago pa man mangyari yung iskandalong yon." Tumawa ng mapait si William. "Mahal? Huwag mo nga akong patawanin, Sarah. Ang pag-ibig, para lang sa mga taong walang magawa sa buhay. Sa mundo ko, negosyo at kapangyarihan ang mahalaga. Kaya kung inaasahan mong isang fairy tale marriage, nagkakamali ka ng pinasukan." Matapos sabihin yon ay tinalikuran na ni William si Sarah at pumasok sa kanyang study room. Sabay lock ng pinto. Naiwang tuliro si Sarah. Masakit marinig mula sa taong mahal mo na ang tingin niya sa nararamdaman mo ay isang biro lang. Pero kahit na ganon, hindi pa rin lumayo si Sarah.
Sa mga sumunod na araw patuloy pa rin siyang nag-aasikaso. Ipinaghahanda niya pa rin ito ng isusuot na damit. Tinitiyak na laging malinis ang paligid ni William at palaging nagluluto ng masasarap na pagkain kahit alam niyang hindi naman ito kakainin ng asawa. Bakit mo pa ba ginagawa yan, Sarah? Kita mo namang hindi ka pinapansin ng asawa mo. Saad ng kanyang kapatid na si Lara nang minsan tong bumisita sa penthouse. Kasi asawa ko siya, Lara. At kahit anong mangyari, naniniwala ako na darating din yung araw na makikita niya yung halaga ko. Sagot ni Sarah habang nag-aayos sa mga bulaklak sa vase. 5 buwan na, Sarah. 5 buwan na parang hangin ka lang sa bahay na to. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Lara na may pag-aalala. Napapagod pero hindi ako susuko. Mahal ko siya, Lara. At yung pagmamahal, marunong maghintay. Saad ni Sarah, bagaman may kaunting ragasan ng luha sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Sarah na sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang pasensya ay unti-unti nang nauubos. At ang pagmamahal na akala niya ay walang hangganan ay dahan-dahan nang dinudurog ng kawalang bahala ni William. Pero sa ngayon, pipiliin pa rin niyang manatili, manilbihan at magmahal ng tahimik sa likod ng mga pader ng bahay nila. 1 taon na nakalipas mula na maganap ang kasal nilang dalawa. Pero para kay Sarah, parang bawat araw ay lalong humahaba. Nakaupo siya sa malawak na dining table. Nakatitig sa bakanteng upuan sa harap niya. Gabi-gabi ganito ang eksena. Nakahanda ang mesa, may mainit na sabaw at may paboritong pagkain ni William. Pero yung upuan nananatiling walang laman. Bumukas ang pinto ng penthouse at pumasok si William. Tulad ng dati, hindi man lang siya lumingon sa direksyon ni Sarah. Dire-diretso siya sa bar counter at nagbuhos ng alak sa baso. Gabi na, William. Kumain ka na ba? Ipinagluto ka ng sinigang na hipon. Paborito mo to, di ba? Mahinang sabi ni Sarah habang tumatayo para salubungin ang asawa. Kumain na ako sa labas, kasama yung mga board members. Huwag mo na ako intindihin. Sagot ni William pagkatapos ay lumagok ng alak. Pero tumawag ako sa opisina mo kanina. Sabi ng secretary mo wala kang dinner meeting. Akala ko kasi uuwi ka na maaga kasi anniversary natin sa 1 buwan. Baka gusto mong pag-usapan yung plano natin? Anniversary? Sarah, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag ka masyadong seryoso sa pagsasama natin? It's just a contract. 1 perasong papel lang yung nag-uugnay sa atin. Huwag kang gagawa ng kahit anong celebration dahil wala akong balak umattend. Putol ni William sa kanya. Ang boses niya ay walang bahid ng pagsisisi. Napahawak si Sarah sa gilid ng lamesa. Kahit ba 1 gabi lang, William? Kahit bilang pasasalamat man lang sa pagtulong ko sa'yo nung kailangan mo ng asawa? Tiningnan siya ni William ng matalim. Binabayaran kita sa pamamagitan ng marangyang buhay na to, Sarah. Lahat ng gusto mong bilhin, lahat ng luho, ibinibigay ko. Hindi pa ba sapat yon? Bakit kailangan mo pang humingi ng oras ko? Hindi ko naman kailangan ng pera mo, William. Alam mo yan. Ang gusto ko lang naman na maramdaman na asawa mo ko. 5 taon yung usapan natin sa kontrata at 1 taon ang lumipas. Sa loob ng 1 taon na yon, kailan mo ba ako huling kinausap na hindi tungkol sa schedule o sa kumpanya? Sigaw ni Sarah na sa wakas ay sumabog na yung galit niya. Nagulat si William sa biglang pagtaas ng boses ni Sarah. Hindi siya sanay na sumasagot ito sa kanya. Yung kilala niyang Sarah ay yung mahinhin at laging sumusunod. Wala akong oras para sa drama mo, Sarah. Kung hindi ka masaya sa setup natin, problema mo na yun. Basta yung alam ko, ginagawa ko yung parte ko. I provide for you. I protect your name. Ano pa bang gusto mo? Saad ni William sabay lapag ng baso ng malakas. Gusto ko ng asawa, William, hindi boss. Hindi bangko. Gusto ko ng taong tatanungin ako kung kamusta yung araw ko. Yung taong yayakapin ako pagkatapos ng mahabang araw. Naiiyak na saad ni Sarah. Kung ganun pala ang gusto mo, nagkamali ka ng lalaking pinakasalan.
Ngayon, kung tapos ka na, matutulog na ako. Maaga pang flight ko bukas papuntang Singapore para sa isang conference. Malamig na tugon ni William bago tumalikod at pumasok sa kanyang kwarto. Naiwang mag-isa si Sarah sa sala. Yung pagkaing inihanda niya ay malamig na. Kasing lamig ng pakikitungo sa kanya ng asawa niya. Humagulhol siya ng iyak. Tanging ang tunog ng aircon at ang katahimikan ng gabi ang maririnig ng mga oras na yon. Kinaumagahan, bago pa magising si Sarah ay wala na si William. Nakita na lang niya ang isang note sa kusina na galing sa isa sa mga maid. Ma'am Sarah, umalis na po si Sir William kaninang 4:00 ng madaling araw. Sabi niya po baka 1 linggo daw siya doon. Walang paalam, walang text, walang kahit na ano. Ganun lang siya kadaling iwan ni William. Para siyang isang gamit sa bahay na iniiwan lang kapag hindi na kailangan at babalikan na lang kapag naisipan. Lumipas ang 1 linggo at bumalik si William. Pero wala pa rin nagbago. Dumiretso siya sa trabaho at uuwi lang para matulog. Kung magkita man sila sa loob ng penthouse, tanging tangulang o tipid na hello ang matatanggap ni Sarah. Isang hapon, habang nag-aayos ng gamit si Sarah, nakita niya ang isang lumang picture nila noong araw ng kanilang kasal. Nakita niya yung sarili niya na puno ng pag-asa sa mga mata. Habang si William naman ay nakatingin sa malayo, doon niya napagtanto na simulat sa pool, siya lang palang lumalaban para sa relasyong ito. Pumunta siya sa kusina at sinubukang magluto ulit. Siguro, kung gagalingin ko pa yung pag-aalaga sa kanya, baka balang araw mapapansin din niya ako. Bulong niya sa sarili na sinusubukang kumbinsihin ang sariling puso na pagod na. Nagluto siya ng adobong manok na alam niyang paborito ng pamilya ni William. Inayos niyang hapagkainan ng may kasamang kandila at sariwang rosas. Gusto niyang gawing espesyal ang gabing yon dahil bumalik na si William mula sa biyahe. Nang dumating si William, tinignan lang nito ang dekorasyon sa lamesa. Ano na naman to, Sarah? May okasyon ba? Tanong ni William habang tinatanggal ang kanyang necktie. Wala naman, William. Gusto ko lang na maging maayos yung dinner natin ngayong gabi. Welcome home. Nakangiting saad ni Sarah. Sabi ko na sa'yo, diba? Huwag ka na mag-abala. Nakakaabala lang yung mga ganitong bagay at yung mga kandilang yan napaka-corny, Sarah. Wala tayo sa pelikula. Saad ni William sabay ihip sa mga kandila para mamatay ang apoy nito. Parang pinipit-pit ang puso ni Sarah sa ginawa ni William. Corny? Pinaghirapan ko to, William. Gusto ko lang namang maging normal tayong mag-asawa. Normal? Sarah, normal tayo. Mag-asawa tayo sa papel. Nakatira sa iisang bahay at walang ibang nakikialam sa atin. Yan yung normal para sa akin. Kung gusto mo ng higit pa dyan, huwag mo sa akin hanapin. Saad ni William bago kumuha ng isang mansana sa basket at dumiretso sa kanyang kwarto. Hindi na kumain si Sarah. Inligpit niya ang lahat ng pagkain inihanda niya. Itinapon niya ang mga rosa sa basurahan. Sa bawat talulot na nahuhulog, para bang kasabay nito ang paghulog ng huling peraso ng pag-asa niya. Doon niya naramdaman ang matinding pagod. Ang 5 taon na kontrata ay para bang isang habang buhay na parusa. Mahal niya si William, oo. Pero yung pagmamahal na yon ay unti-unti nang nagiging laso na pumapatay sa pagkatao niya. Hanggang kailan, Sarah? Hanggang kailan mo titiisin maging anino? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa madilim na bintana. Alam niyang hindi niya na kaya magtagal sa ganitong sitwasyon. Ang babaeng mahinhin at matiisin ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. At sa bawat pagdededma ni William, ang lamat na yon ay lalong lumalalim at naghihintay lang ng tamang oras para tuluyang mabasag. Habang natutulog si William sa kabilang kwarto ng mahimbing, si Sarah ay gising na gising. Pinaplano ng susunod niyang hakbang. Hindi na siya papayag na maging pang-display lang sa buhay ng asawa niya. Kung hindi siya kayang mahalin ni William, baka oras na para mahalin naman niya ang sarili niya. Lumipas ang mga buwan at naging 3 taon na ang pagsasama ni William at Sarah. Sa loob ng mga panahong yon, wala talagang nagbago sa trato ni William sa kanyang asawa.
Yung penthouse na tinitirhan nila ay mas malaki pa sa isang palasyo. Pero para kay Sarah, ito ay isang napakagandang kulungan. Yung 5 taon na kontrata nila ay unti-unti nang lumalapit sa dulo. Pero yung distansya sa pagitan nilang dalawa ay para bang mas lalo pang lumalawak. Isang umaga, gaya ng dati, maagang nagising si Sarah para irahinda ang gamit ni William. Inayos niya ang kulay asul na suit nito tsaka nilagay sa puting polo na bagong plancha. Maingat din niyang pinili ang sapatos na gagamitin ng asawa kahit hindi siya kinakausap ni William. Alam ni Sarah ang bawat maliit na detalye tungkol dito. Kung paano nito gustong kape na walang asukal, kung anong pabango ang ginagamit nito kapag may board meeting, at kung anong oras to karaniwang sumasakit ang ulo dahil sa stress. Nakahanda na yung susuotin mo, William. Iniligay ko na rin yung mga gamot mo sa briefcase mo. Baka sumakit na naman yung ulo mo dahil sa sunod-sunod na trabaho. Saad ni Sarah, habang pababa si William mula sa hagdan. Salamat. Maikling tugon ni William. Hindi mo lang siya tumingin kay Sarah. Dire-diretso siya sa dining area kung saan nakahain na ang almusal. Umupo si Sarah sa tapat niya, umaasang kahit isang sandali ay magkaroon sila ng totoong pag-uusap. William, may charity event yung kumpanya niya sa Sabado. Tinatanong ng organizer kung makakarating ba tayo pareho. Sabi ko itatanong ko muna sa'yo. Habang nagbabasa ng dyaryo sa kanyang tablet, sumagot si William na hindi nag-aangat ng tingin. Pumunta ka kung gusto mo. I'll be late that day. May pipirmahan kaming deal sa mga investors mula sa Japan. Huwag mo na akong hintayin. Pero William, couples event yon. Nakakahiya naman kung mag-isa lang ako doon. 1 oras lang naman sana. Pagkatapos pwede ka nang bumalik sa trabaho. Pakiusap ni Sarah. Doon na nag-angat ng tingin si William. Pero ang kanyang mga mata ay puno ng pagkairita. Sarah, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Busy ako. Yung charity event na yan para lang yan sa image. Kung nandun ka, pwede na yon para sabihing present ang pamilya natin. Bakit pa kailangan mong gawing komplikado lahat? Hindi ko naman ginagawang komplikado lahat, William. Gusto ko lang naman na makasama ka kahit sandali lang. Sa loob ng bahay na to parang multo lang ako sa paningin mo. Ni hindi mo malang ako magawang tingnan ng diretso kapag kinakausap kita. Saad ni Sarah na sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang boses. Dahil wala akong makita sa'yo, kundi yung obligasyong kinasangkutan ko. Sarah, be realistic. You're here because you choose to stay. I'm providing everything. Bakit ba hindi ka nalang mag-shopping o makipagkita sa mga kaibigan mo at pigilan mo yung pag-oobserba sa bawat galaw ko? Asik ni William, bago pa dabog na tumayo at iniwan yung kalahating kinain na almusal. Pinanood ni Sarah ang pag-alis ni William. Yung luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. 5 taon na siyang naninilbihan. 5 taon na siyang nagtitiis sa lamig ng pakikitungo nito. Wala silang physical intimacy. Hindi man lang siya hinahawakan ni William sa kamay o hinahalikan sa pisngi kapag walang ibang tao. Para silang mga estranghero na nagkataong nakatira sa iisang bubong. Ginamit ni Sarah ang kanyang oras sa paglilinis ng bahay kahit may mga katulong naman. Gusto siyang mapagod ang katawan niya para hindi na makapag-isip ang utak niya. Pumunta siya sa garden at doon ay nagtanim ng mga bagong halaman habang sinusubukang ibuhos ang kanyang pagmamahal sa mga bagay na marunong tumubo at magbunga bilang kapalit ng kanyang pag-aalaga. Ma'am Sarah, pahinga na po muna kayo. Kanina pa po kayo dyan sa ilalim ng araw. Saad ni Aling Martha, yung matagal ng kasambahay ni William. Ayos lang ako, Aling Martha. Mas gusto ko to kaysa nakaupo lang sa loob tsaka naghihintay sa wala. Sagot ni Sarah habang pinupunasan ng pawis sa noo. Alam niyo ma'am, hanga ako sa pasensya niyo kay Sir William. Napakatigas talaga ng puso ng batang yon. Simula nung mamatay yung mga magulang niya. Pero naniniwala ako na darating din yung araw. Matutunaw mong yelo sa puso niya. Pampalakas loob na sabi ng matanda. Ngumiti lang si Sarah. Pero sa loob-loob niya, alam niyang malabo na yon. 3 taon ang lumipas.
At kung may nagbago man, iyon ay yung katotohanan ng mas lalong naging manhid si William. Kinagabihan naganda si Sarah ng isang espesyal na dinner. Gumawa lang ng lasagna na alam niyang paboritong kainan ni William tuwing pagod ito. Inayos niya ang mesa ng napaka-formal. Naglagay ng mababangong kandila at saka nagsuot ng isang simpleng damit na kulay puti. Dumating si William ng bandang 10:00 ng gabi. Pagod na pagod siya at halatang masama ang timpla. William, eto nagluto ako ng lasagna. Alam kong paborito mo to eh. Maupo ka muna at ang makakain ka na. Salubong ni Sarah sa kanya. Tumingin si William sa mesa. Pagkatapos ay kay Sarah. Busog ako. Nag-dinner kami sa office. At ano yan? Bakit nakadress ka pa? May pupuntahan ka? Wala. Gusto ko lang na maging maayos ang itsura ko para sa'yo. Kahit sandali lang. William, maupo ka. Kahit isang slice lang ng lasagna. Tikman mo, dali. Pakiusap ni Sarah. Ang sabi ko, ayoko. Hindi mo ba naiintindihan yung salitang ayaw? Nakakairita na, Sarah. Ang dami kong iniisip sa trabaho. Pag uwi ko pa rito, ikaw naman yung namimilit sa akin sa mga bagay na hindi ko naman gusto. Itabi mo yan o itapon mo, wala akong pakialam. Sigaw ni William bago dumiretso sa kanyang kwarto at malakas na isinarado ang pinto. Naiwang nakatayo si Sarah sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang lasagna na pinaghirapan niyang gawin mula hapon. Dahan-dahan niyang kinuha ang tray at itinapon ang lahat ng yon ng laman nito sa basurahan. Hindi siya umiyak sa pagkakataong to. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding katahimikan sa loob ng puso niya. Doon niya na-realize na kahit gaano pang kamahal ang isang tao, kung yung taong yon ay ayaw magpabukas ng pinto, kahit anong katok ang gawin mo, hindi ka makakapasok. Yung dadmahan nila sa loob ng 3 taon ay hindi lang basta pag-iwas. Ito ay isang malinaw na mensahe na hindi siya kailanman magiging bahagi ng buhay ni William. Pumasok si Sarah sa kanyang sariling kwarto. Binuksan niya ang kanyang drawer at kinuha ang isang notebook kung saan niya isinulat ang kanyang mga nararamdaman. Sa huling pahina, isinulat niya ang mga salitang, "Hanggang kailan mo kaya maging anino sa buhay ng isang taong bulag sa presensya mo?" Matagal siyang nakatitig sa mga salitang yon bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Sa gabing iyon, isang desisyon ang unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na alam niyang ikakabigla ni William pero kailangan niyang gawin para sa kanyang sariling kaligtasan. Naging 4 na taon ang pagsasama ni William at Sarah. Sa loob ng 4 na taong yon, naging master na si Sarah sa sining ng pagtitiis. Bawat araw ay isang ulit lang ng kahapon. Gigising siya ng maaga, maghahanda ng lahat para kay William. Didedmahin siya nito at matutulog siyang mag-isa sa kabilang kwarto. Isang hapon, habang naglilinis si Sarah ng library ni William, isang lugar na bihira niyang pasukin dahil ayaw ng asawa na may nakikialam sa mga gamit nito, napansin niya ang isang lumang folder. Nakalagay doon ang balita tungkol sa iskandalong kinasangkutan ni William 5 taon na ang nakakalipas. Doon niya muling naalala kung bakit sila nauwi sa ganito. 4 na taon na pala. 1 taon na lang. Sarah, 1 taon na lang at matatapos ang kontratang to. Bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang wedding ring sa kanyang daliri. Habang nag-aayos siya ay biglang pumasok si William. Gulat na gulat ito nang makita siya sa loob ng library. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko na sa'yo na huwag kang papasok sa lugar na to nang walang permiso ko. Asik ni William. Agad niyang kinuha ang folder na hawak ni Sarah. Pasensya na William, nakita ko lang na medyo magulo na yung mga libro. Kaya naisipan kong ayusin. Gusto ko lang naman na maging malinis yung paligid mo. Mahinahong sagot ni Sarah. Hindi ko kailangan ng tulong mo sa pag-aayos ng gamit ko. May mga staff ako para doon. Ang kailangan ko ay yung wag mong pakikialaman yung mga private documents ko. Saad ni William habang inilalagay yung folder sa isang drawer at nalock ito. Private documents? William, asawa mo ko.
Hindi naman ako titigil ng mga sekreto ng kumpanya mo. Gusto ko lang talagang makatulong sa'yo. Pangangatwira ni Sarah. Tumingin si William sa kanya ng may halong pangungutya. Asawa? Sarah, let's be real. Sa pangalan lang. Huwag mong kalimutan na yung kasalang to. Business move lang. You're getting paid for this, remember? Paid? Hindi ako tumanggap ng kahit anong pera mula sa'yo na hindi para sa bahay na to, William. Lahat ng luho na sinasabi mo, hindi ko hinihingi. Ang tanging hinihingi ko lang sa'yo ay yung oras mo. Pero kahit yun, pinagkakait mo pa rin. Saad ni Sarah na puno ng paetang boses. Dahil yung oras ko ay pera. At yung pera, yun ang nagpapatakbo sa buhay nating dalawa. Ngayon, lumabas ka na. May gagawin pa ako. Malamig na utos si William. Lumabas si Sarah na mabigat ang loob. Sanay na siya sa ganitong trato. Pero habang tumatagal, lalong sumasakit. Kinabukasan, nagpa siya si Sarah na subukan ulit. Nag-bake siya ng paboritong cookies ni William at dinala ito sa opisina ng lalaki. Gusto niyang ipakita na kahit anong lamig nito, hindi siya susuko. Good afternoon, Ma'am Sarah. Bati ng secretary ni William na si Jane. Nasa loob po si Sir pero may kausap po siyang investor. Sige Jane, maghihintay na lang ako rito. Saad ni Sarah, sabay upo sa lounge area. Lumipas ang 2 oras, lumabas ang investor at pumasok si Sarah sa loob ng opisina. Nakita niyang nakasandal si William sa kanyang upuan. Nakapikit ang mga mata at mukhang pagod na pagod. William, nagdala ko ng cookies. Naisip ko baka kailangan mo ng merienda. Malambing na saad ni Sarah. Nagmulat ng mata si William. Sa halip na matuwa, nakita ni Sarah ang galit sa mga mata nito. Anong ginagawa mo rito, Sarah? I told you, never come to my office without an appointment. Nakakagulo ka sa pag-focus ko. Gusto ko lang namang dalhan ka ng pagkain. Hindi ka pa pwedeng mag-break kahit 5 minuto lang. Break? Sarah, I'm running a $1 billion empire. Wala akong oras para sa cookies mo. Look at this table. Puno ng mga kontrata at deadlines at ikaw, dadalan mo ako ng cookies. Napaka-childish mo talaga. Sigaw ni William sabay hawi sa box ng cookies na bitbit ni Sarah. Nahulog ito sa sahig at nagkalat ang pagkain. Natigilan si Sarah. Tinitigan niya yung mga cookies sa pinaghirapan niyang gawin ng buong umaga. Dahan-dahan niyang kinuha ang box at sinimulang pulutin ang mga peraso. Sorry, hindi ko na uulitin. Akala ko kasi hindi na naituloy ni Sarah ang sasabihin dahil nanginginig na ang kaniyang labi. Akala mo ano? Na magiging parang normal na mag-asawa tayo? Na naglalambingan sa opisina? Wake up, Sarah. This is reality. We are not that kind of couple. Now, leave. Saad ni William, bago muling humarap sa kanyang computer. Tumayo si Sarah at lumabas ng opisina nang hindi na tumitingin sa likod. Habang naglalakad siya sa hallway, naramdaman niya ang tingin ng mga empleyado. Ramdam niya ang awa nila. At yon ang pinaka-insulto para sa kanya. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa banyo at doon umiyak ng husto. Hinarap niya ang salamin at nakita ang isang babaeng nawalan na ng kislap sa mga mata. Yung Sarah na masayahin at puno ng pag-asa ay para bang unti-unti nang namamatay sa piling ni William. Bakit ko ba ginagawa ito sa sarili ko? Tanong niya sa kanyang refleksyon. Mahal ko siya, pero sapat ba yun para hayaan kong durugin niya ang pagkatao ko araw-araw? Sa loob ng 4 na taon, naging tagapaglingkod siya. Pinagsilbihan niya si William ng higit pa sa inaasahan sa isang asawa. Nilabahan ang damit nito, ipinagluto ng mga pagkaing hindi man lang natitikman, at naging tapat na kasama sa mga formal na okasyon kung saan kailangan nilang magpanggap na masaya. Pero sa likod ng mga kamera at saradong pinto, hanging lang siya. Naisip ni Sarah ang mga sakripisyo niya. Iniwan niya ang sarili niyang mga pangarap para suportahan ang kumpanya ni William. Nanahimik siya noong kailangan nito ng katahimikan. Pero kailanman, hindi siya nakarinig ng thank you o kamusta ka man lang.
Nang gabing iyon, hindi lumabas si Sarah para salubungin si William. Nanatili lang siya sa loob ng kanyang kwarto habang nakatingin sa kisame. Narinig niya ang pagdating ng asawa, ang pagbukas ng pinto, at ang katahimikan na sumunod. Walang kumatok sa pinto niya para itanong kung bakit hindi siya naghanda ng dinner. Walang naghanap sa kanya. Doon niya naramdaman ang pinakamasakit na katotohanan, na kahit mawala siya sa bahay na yon, malamang ay hindi man lang yun mapapansin ni William hanggat may ibang taong gagawa ng mga gawaing bahay. Ang dedmahan na to ay hindi lang basta pag-iwas. Ito ay unti-unting pagpatay sa koneksyon na inaasahan niyang mabubuo sa loob ng 5 taon. Ngayong 4 na taon na yung lumipas, naramdaman ni Sarah na ang pagmamahal niya para dito ay parang isang kandilang na uubusan na ng metsa. Malapit na tong mamatay. At kapag nangyari yon, wala nang babalikan si William. Nagsimula ang 5 taon ng kanilang pagsasama na para bang mas mabigat ang hangin sa loob ng penthouse. Kung dati ay dadmahan lang, ngayon ay ramdam na ang tensyon sa pagitan nila. Si Sarah ay hindi na kasing sigla ng dati sa pagbati kay William. At si William naman ay para bang mas lalong naging mainit ang ulo sa bawat pagkakataong makikita ang asawa. Isang gabi, umuwi si William na may dalang mga papeles mula sa isang naudlot na business deal. Pagod na pagod siya at halatang naghahanap ng mapagbubuhusan ng galit. Nadatnan niya si Sarah sa sala na nagbabasa ng libro. Isang bagay na bihirang gawin ng babae sa harap niya. Dahil dati ay palagi itong nakapuntot sa kanya para magtanong kung anong kailangan niya. Bakit hindi pa nakahanda ang tsaa ko? At bakit pandilim dito sa sala? Bungad ni William, sabay bukas ang lahat ng ilaw ng padabog. Ibinaba ni Sarah yung libro at kalmadong tumingin sa asawa. Nandiyan naman yung mga helpers, William. Pwede ka namang mag-utos sa kanila. At tungkol nga pala sa ilaw, mas komportable ako magbasa ng hindi masyadong maliwanag. At kailan ka pa naging tamad? 5 taon mong ginagawa yan. Tapos ngayon magrereklamo ka? I pay for everything in this house, Sarah. Yung minimal na serbisyo lang naman sana yung aasahan ko. Asik ni William habang tinatapon ang kanyang coat sa sahig. Tumayo si Sarah at hinarap ang asawa. Hindi ako tamad, William. Napagod lang ako. Napagod ako maging katulong na walang sweldo. Tsaka asawa na parang hangin lang sa'yo. Kung tsaa lang ang kailangan mo, kaya mo namang kumuha sa kusina. Nagulat si William sa sagot ni Sarah. Ito ang unang pagkakataon na direkta siyang sinagot nito nang may bahid ng pagre-rebelde. Anong sabi mo? Napagod ka? Sarah, ang daming babae na gustong mapunta sa posisyon mo. Binigyan kita ng buhay na gusto mo. Tapos sasabihin mong napagod ka? Buhay, William? Yun bang tawag mo rito? Buhay? Sigaw ni Sarah, na sa wakas ay bumigay na ang kanyang pasensya. Yung tawag ko rito, pagluluksa. Araw-araw ako nagluluksa sa atensyon na binigay ko sa'yo. Pero tinapon mo lang sa basurahan. Akala mo ba sapat na ang pera? Akala mo ba mabibili ng bilyones mo ang pakiramdam na may naghihintay sa'yo sa gabi? Hindi kita pinilit na mahalin ako. Alam mo naman sa una pa lang na business deal lang to. Bulyaw ni William habang lumalapit kay Sarah at nanilisik ang mga mata. Pero alam mong mahal kita. Alam mong nagpakasal ako sa'yo para tulungan ka sa iskandalo mo dahil tanga ako. Dahil akala ko kapag nakita mo kung gaano ako katapat sa'yo, matututunan mo rin akong pahalagahan. Mangiyak-ngiyak na saad ni Sarah. Pahalagahan? Paano kita papahalagahan? Kung yung ginagawa mo lang maging anino ko. Wala kang sariling buhay. Palagi kang nakadepende sa akin. Sa atensyon ko. Sa oras ko. Nakakasakal ka. Bulyaw ni William. Yung mga salitang nakakasakal ay parang sampal sa mukha ni Sarah. Nakakasakal pala yung pag-aalaga ko. Sige. Simula ngayong gabi. Hindi mo na mararamdaman yung sakal na sinasabi mo. Sagot ni Sarah na yung boses niya ay naging malamig at matigas. Mabuti pa nga.
Dahil sawang-sawa na ako sa pagmumukha mong parang laging nagmamakaawa para sa atensyon. You're pathetic, Sarah. Kung hindi lang dahil sa apelyido ko, wala kang kwenta. Sa sobrang galit, kinuha ni William ang isang vase sa side table. Isang regalo pa ng magulang ni Sarah noong kasal nila at ibinalibag iyon sa pader. Nabasag ito sa libo-libong peraso. Kasing durog ng puso ni Sarah sa mga sandaling iyon. Yan naman tingin mo sa akin? Walang kwenta? Tanong ni Sarah sa mahinang boses, pero puno ng galit. Sa ngayon, oo. Dahil wala kang ibang ginawa, kundi maging pabigat sa buhay ko. Umalis ka sa harap ko, bago ko pa masabi ang mga bagay na mas lalong makakasakit sa'yo. Saad ni William, sabay turo sa pinto. Hindi gumalaw si Sarah. Nananatili siyang nakatitig kay William habang tinitingnan ng lalaking minahal niya ng 5 taon. Pero ngayon ay parang isang demonyo sa harap niya. Huwag ka mag-aalala, William. Hindi mo kailangang magsalita. Malinaw na sa akin ang lahat. Tumalikod si Sarah at dumiretso sa kanyang kwarto. Isinarado ang pinto ng malakas. Naiwan si William sa sala na hinihingal sa galit, habang yung mga peraso ng nabasag na vase ay nakakalat sa sahig. Isang paalala ng ugnayang tuluyan ang nagiba sa gabing iyon. Hindi natulog si Sarah sa gabing iyon. Yung mga salitang walang kwenta at nakakasakal ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Habang si William ay malamang natutulog na sa kabilang kwarto pagkatapos ng kanyang pagwawala. Si Sarah naman ay nagsimulang magligpit ng kanyang mga personal na gamit. Hindi niya kinuha yung mga mamahaling alahas o mga gamit na binili ni William para sa kanya. Kinuha lang niya yung mga bagay na dinala niya noong bago pa sila magpakasal. Kinaumagahan, bumaba si William para sa kanyang kape. Inasahan niyang makita si Sarah sa kusina. Marahil ay mugto yung mga mata, pero nakahanda pa rin ang almusal niya gaya ng dati. Pero pagdating niya sa dining area, walang pagkain sa lamesa, walang amoy ng kape. Yung penthouse ay tahimik na parang sementeryo. Sarah? Tawag ni William habang naglalakad patungo sa kwarto ng asawa. Sarah, nasa na yung kape ko? Huwag mo akong bigyan ng silent treatment dahil lang sa away natin kagabi. Padabog niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Sarah. Pero nagulat siya. Malinis ang kama. Maayos ang lahat. Pero wala si Sarah. Binuksan niya ang closet at nakitang bawas na ang mga gamit nito. Doon lang siya nakaramdam ng kaunting kaba. Pero agad itong napalitan ng Ines. Naglalayas. Napaka-immature niya naman. Bulong niya sa sarili. Lumabas siya sa kwarto at nakita si Sarah na pumasok sa main door. Galing ito sa labas at may dalang mga papel. Maayos ang suot nito. Hindi bakas ang pagod o puyat. At diretso ang tingin sa kanya. Saan ka galing? At bakit wala pang almusal? Asik ni William na sinusubukang ibalik ang dating otoridad niya. Nag-almusal ako sa labas, William. At simula ngayon, hindi na ako yung magluluto para sa'yo. May mga maid naman, diba? Sabi mo nga, binabayaran mo sila. Sagot ni Sarah habang inilalapag ang mga papel sa coffee table. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo nga akong subukan. Alam mo namang ayoko ng ganitong eksena sa umaga. Saad ni William habang lumalapit. Hindi to eksena, William. Sabi mo kagabi, diba? Nakakasakal ako. Sabi mo, wala akong kwenta kung wala yung apelido mo. Kaya naisip ko, bakit ko pa ipagsisiksikan ang sarili ko sa taong hindi naman ako gusto? Saad ni Sarah, walang bakas ng takot sa kanyang boses. So ano to? Strike? Magbabakasyon ka? Tanong ni William nang may pangungutya. Hindi. Tapos na ako, William. Tapos na 5 taon na pagpapanggap na may asawa ako. Sa susunod na buwan ng anniversary natin. At doon matatapos lahat. Saad ni Sarah. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane?
Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga po pala kina Amelia Cabico from Llanera, Nueva Ecija, Marlene Ong from Basista, Pangasinan, at Sonia Forbes. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Sa loob ng isang buwan na to, magsistay ako rito para ayusin ang mga huling papeles. Pero wag mo nang asahan na pagsisilbihan kita. Gusto mo lang ng atensyon, Sarah. Aminin mo, ginagawa mo to para lambingin kita. Pero nagkakamali ka. Hindi ako luluhod sa harap mo. Sabi ni William. Hindi ko naman kailangan ng pagluhod at lambing na sinasabi mo, William. Ang kailangan ko ay yung sarili ko na nawala ko simula nung pinakasalan kita. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo ng buhay sa loob ng bahay na to. Matigas na sabi ni Sarah. Sa buong linggong yon, tinupad ni Sarah ang kanyang sinabi. Kapag dumarating si William, nadadata niya si Sarah na nanonood ng TV. O di kaya ay nagbabasa. Hindi na ito tumatayo para kunin ang coat niya. Kapag nagluluto si Sarah, para sa sarili lang niya ang inihahanda niya. Kung gusto ni William kumain, kailangang mag-utos pa to sa mga maid o umorder sa labas. Isang gabi, hindi nakatiis si William na makita si Sarah na masayang nakikipag-usap sa telepono habang tumatawa. Isang bagay na matagal niya nang hindi nakikita. Sino yung kausap mo? At bakit bang ingay mo? Tanong ni William habang pumapasok sa sala. Wala kang pakialam, William. Private life ko na to. Sagot ni Sarah, sabay baba ng phone. Tumingin siya kay William nang walang kahit anong emosyon. Bakit? Naiingayan ka ba? Sanay ka naman na parang hangin lang ako rito, diba? Isipin mo na lang na hangin na may boses yung naririnig mo. You're becoming unbearable, Sarah. Ano ba nangyayari sa'yo? Nasaan na yung asawa ko mahinhin tsaka masunurin? Sigaw ni William. Patay na siya, William. Pinatay mo siya nung gabing binasak mo yung vase. Tsaka sinabing wala siyang kwenta. Yung kaharap mo ngayon, yung babaeng handa ng lumaya. Saad ni Sarah, bago tumayo at iniwan si William na tuliro sa gitna ng sala. Hindi akalain ni William na ang dating tahimik na asawa ay magkakaroon ng gantong klaseng tapang. Mas lalong tumitindi ang away nila sa bawat maliit na bagay. Bawat salita ni William ay sinasagot na ni Sarah ng pasarcastic na rin. Yung penthouse na dating tahimik dahil sa dedmahan ay naging battleground ng ego nilang dalawa. Pero sa kabila ng galit ni William, may isang bahagi sa puso niya na nagsisimulang makaramdam ng takot. Takot na baka sa pagkakataong to, seryoso na talaga si Sarah. Sumapit ang araw ng kanilang ika-5 anniversary. Sa loob ng 5 taon, ito na yung unang pagkakataon na hindi naganda si Sarah ng candlelit dinner. Walang mga rosas, walang regalong relo para kay William. Tsaka walang espesyal na luto. Sa halip, yung penthouse ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Umuwi si William ng mas maaga kaysa sa dati. Hindi niya man aminin sa sarili niya, pero may maliit na bahagi sa kanya na umaasang baka maging normal ang lahat ngayong anniversary nila. Akala niya, dahil 5 taon na sila, baka may inihandang sorpresa si Sarah para suyuin siya. Matapos yung ilang linggong matinding away nila, tsaka dedmahan. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Sarah na nakaupo sa sofa. Maayos ang bihis nito. Suot ang isang maayos na itim na dress. Sa harap niya, sa ibabaw ng coffee table ay may isang makapal na brown envelope. Mabutit maaga ka, William. Saad ni Sarah. Ang boses ay kalmado at saka walang halong galit. Pero wala ring lambing. Eksaktong 5 taon na ngayon simula nung araw na kinasal tayo. So ano to? Selebrasyon?
Sabi ko sa'yo, ayoko ng mga ganitong pakulo. Saad ni William na pilit tinatago ang kaba. Ba't hindi ka pa nagluto? Gutom na ako. Hindi na ako yung cook mo, William. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Tapos na ang serbisyo ko dito. Sagot ni Sarah, inusog niya ang envelope palapit sa direksyon ni William. Happy anniversary. Ito ang gift ko sa'yo. Dahan-dahang binuksan ni William yung envelope. Inasahan niyang bakarelo ito o di kaya'y titulo ng lupa. Pero nang makita niya ang unang page, para bang tumigil ang tibok ng puso niya. Petition for dissolution of marriage. Ano to? Tanong ni William na ang boses ay gumagaralgal. Divorce papers? Nagbibiro ka ba, Sarah? Mukha ba ako nagbibiro? Pero mama na lang ang kulang dyan. Nakaayos na lahat. Wala akong hinihinging alimony o kahit anong parte ng yaman mo. Ang gusto ko lang ay ang kalayaan ko. Saad ni Sarah habang diretso ang tingin sa mga mata ni William. Hindi ko pipirmahan to. Baliw ni William. Sabay balibag ng mga papel sa lamesa. 5 taon, Sarah. 5 taon kitang binigyan ng lahat. At itong igaganti mo sa akin? Sa mismong anniversary natin? Nakaka-insulto ka. Masisira ang pangalan ko sa gagawin mo. Hindi man lang kumurap si Sarah. Ang pangalan mo lang bang iniisip mo, William? 5 taon ako naging anina sa bahay na to. 5 taon ako nagsilbi sa'yo nang higit pa sa isang katulong pero kailanman hindi mo ako tinuring na tao. Tapos na yung paninilbihan ko. Tapos na ang pagtulong ko sa'yo sa iskandalo mo. Bayad na ako sa lahat ng utang na loob na akala mo meron ako sa'yo. Wala kang mapupuntahan kapag iniwan mo ako. Kapag umalis ka, sinong tatanggap sa'yo? Sige nga, pinakasalan lang kita. Without me, you are just nobody. Sigaw ni William na sinubukang takutin si Sarah gaya ng dati. Mas mabuti nang mag-isa kesa kasama yung taong pinaramdam sa akin na wala akong kwenta araw-araw. Matigas na sagot ni Sarah. Tumayo siya at kinuha ang kanyang handbag. Nakaimpake na yung mga gamit ko. Iiwan ko na yung susi sa guard. Pag-isipan mo yung pagpirma, William. Kasi kahit hindi mo papirmahan yan, hindi na ako babalik dito. Sarah, bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Sigaw ni William habang sinusundan si Sarah patungo sa pinto. Huminto si Sarah at lumingon. Sa unang pagkakataon, nakita ni William yung isang Sarah na hindi na natatakot sa kanyang galit. Tapos na tayo, William. Matagal na tayong tapos. Ngayon ko lang tinapos yung pagtitiis ko. Padabog na isinara ni Sarah ang pinto bago iniwan si William na nakatayo sa gitna ng malawak na penthouse. Tinitigan ni William yung divorce paper sa lamesa. Hindi siya makapaniwala. Yung mahinhin, matiisin at mapagmahal na si Sarah ay nagawa siyang iwan sa mismong araw na dapat ay ipinagdiriwang nila ang pagsasama nila. Sa bawat sulok ng bahay, para bang narinig ni William ang boses ni Sarah. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito yung tinig na nagtatanong kung gusto niya ng tsaa. Ito ang tinig ng isang babaeng tuluyan nang nakawala sa kanyang mga kamay. At sa gitna ng kanyang matinding galit, isang hindi pamilyar na pakiramdam ang nagsisimulang gumapang sa dibdib ni William. Isang pakiramdam ng kawalan na hindi niya akalaing mararamdaman niya para sa babaeng 5 taon niyang dinededma. Isang linggo na ang lumipas mula nang iwan ni Sarah ang penthouse. Noong una iniisip ni William na babalik din yung asawa. Inaasahan niyang pagkalipas ng ilang araw na walang panggastos o matutuluyan. Tatawag ito, tsaka hihingi ng pasensya sa kanya. Pero lumipas ang mga araw na tanging katahimikan lang ang sumasagot sa kanya. Sa loob ng opisina ni William, hindi siya makafocus sa mga trabaho niya. Nakatitig lang siya sa mga papeles sa harapan niya. Pero ang isip niya ay nasa divorce papers na iniwan ni Sarah sa kanilang mesa. Sir, may problema po ba? Tanong ni Jane na mapansin ang pananahimik ng boss niya. Wala. May balita ba tungkol sa kumpanya? Malamig na tanong ni William.
Wala naman po, sir. Pero tumawag po yung abogado ninyo. Tinatanong kung may balita na raw ba kay Ma'am Sarah. Sagot ni Jane. Wala siyang pakialam sa asawa ko. Umalis ka na. Asik ni William. Nang gabing yon, umuwi si William sa penthouse na sobrang dilim. Walang nagbukas ng ilaw para sa kanya. Walang amoy ng bagong lutong pagkain. Pagpasok niya sa kusina, nakita niya ang isang empty refrigerator. Walang kahit anong handang pagkain. Doon lang niya napagtanto sa loob ng 5 taon. Si Sarah palang gumagawa ng lahat ng maliliit na bagay na nagpapagaan ng buhay niya. Bakit ba ako apektado? Ako naman ang may gusto ng tahimik, diba? Bulong ni William sa sarili habang nagbubukas ng isang lata ng beer. Pero yung katahimikan na dati niyang hinahangad ay parang isa ng parusa ngayon. Pumunta siya sa kwarto ni Sarah. Binuksan niya ang closet at nakitang wala na talaga lahat ng mahahalagang gamit nito. Tanging yung mga mamahaling gown na binili niya para sa mga business galang na tira doon. Hindi malang dinala ni Sarah yung mga yon. Iniwan ito lahat ng gamit na may koneksyon sa kanya. Masyado siyang mapagmataas. Akala niya naman kaya niya. Sad ni William nang may galit bago umiswin. Kinuha niya ang kanyang phone at tinawagan ang kanyang private investigator. Gusto kong malaman kung nasan si Sarah ngayon. Ngayon din. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap siya ng mensahe. Isang address ng isang simpleng apartment at isang impormasyon na ikinagulat niya. Nakita siya sa isang restaurant sa Makati ngayon lang, sir. May kasama siyang lalaki. Sabi ng boses sa kabilang linya. Lalaki? Sinong lalaki? Singhal ni William. Hindi po namin tukoy, sir. Pero base sa plate number ng sasakyan, mukhang isang doktor ang kasama niya. Parang may sumabog na galit sa dibdib ni William. Doktor? Isang linggo pa lang silang hiwalay pero may kasama na agad siyang iba. Hindi makapaniwala si William na yung mahinihin at para bang walang malay na si Sarah ay may nakatagong backup plan pala. Sundan niyo sila. Ipadala niyo sa akin lahat ng pictures. Gusto kong malaman ang bawat galaw nila. Utos ni William. Hindi nakatulog si William ng gabing yon. Paulit-ulit niyang tinitingnan yung picture na ipinadala sa kanya. Malabo ang kuha, pero kitang-kita yung ngiti ni Sarah. Isang ngiti na kailanman ay hindi niya nakita sa loob ng 5 taon. Nakikipagtawanan to sa lalaki na kasuit na para bang wala siyang pakialam sa asawang iniwan niya. 5 taon mo akong pinagsilbihan. Tapos ganito lang? Saad ni William habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang baso. Sa gitna ng kanyang galit, naramdaman niya ang isang matinding selos. Hindi dahil sa mahal niya si Sarah, o yon ang akala niya, kundi dahil pakiramdam niya ay ninakawan siya ng pagmamayari niya mismo. Para sa kanya, asawa niya si Sarah at walang karapatan yung kahit na sino na kumuha ng atensyon nito maliban sa kanya. Hindi kita hahayaang maging masaya ng ganun ng kadali, Sarah. Sinira mo yung anniversary natin. Sisirain ko rin ang bawat date niya ng doktor na yan. Angil ni William sa dilim. Yung dating seryosong si William sa walang ibang iniisip kundi ang business ay nagsimula ng magplano ng isang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya sa buong buhay niya. Ang mag-stalk sa sarili niyang asawa. Hindi siya papayag na yung babaeng dinededman niya ng 5 taon ay makakahanap ng ligaya sa iba habang siya ay nagdurusa sa katahimikan ng bahay niya. Kinabukasan, hindi pumasok sa opisina si William. Imbes sa mga kontratang hinarap, yung report ng investigator niya ang binubusisi niya. Nakalagay doon na magkikita ulit sina Sarah at yung doktor sa isang sikat na Italian restaurant para sa lunch. Hindi naman mapakali si William na para bang may mga langgam sa kanyang upuan habang iniisip na tatawanan na naman ni Sarah yung mga biro ng lalaking yon. Jane, i-cancel mo lahat ng meetings ko ngayong hapon. Sabihin mo may emergency. Utos niya sa telepono. Pero sir, nandun po yung mga investors mula sa London. I said cancel it. Sigaw ni William bago ibaba yung telepono. Nagsuot siya ng simpleng jacket at sombrero para hindi agad makakilala. Sumakay siya sa isang sasakyang hindi niya madalas gamitin at nagtungo sa restaurant.
Pagdating doon, nakita niya agad ang sasakyan ng doktor. Pumasok siya at naupo sa isang table na medyo malayo pero kitang-kita yung pwesto ng dalawa. Doon niya nakita si Sarah. Ibang-iba na ang aura nito. Wala na yung malungkot na mga mata na palaging sumasalubong sa kanya sa pinto ng penthouse. Ngayon, nakasuot ito ng isang floral dress at mukhang sobrang saya. Yung lalaking kasama naman ito na tinatawag niyang Dr. Lucas ay panayang asikasa sa kanya. Pinaghahanda siya nito ng pagkain, tsaka pinupunasan pa yung gilid ng labi ni Sarah. Walang hiya. Bulong ni William habang nanggigigil sa hawak na tinador. 5 taon siyang nagsilbi sa akin. Pero kahit na kailan, hindi ko siya nakitang tumawa ng ganyan. Hindi nakatiis si William. Tinawag niya yung manager ng restaurant. Magkano buong restaurant na to? Po? Sir, hindi po ito binibenta. I am William Navarro. I want to buy this place. Right now. Or at least I want to rent out the entire floor for a private event. Starting 10 minutes from now. Paalisin mo lahat ng tao. Maliban sa 2 yan sa dulo. Utos ni William sabay lapag ng kanyang black card. Dahil sa kapangyarihan ng pera, mabilis na kumilos ang manager. Isa-isang nilapitan ng mga customer at pinakausapang umalis dahil sa isang technical problem. Pero nang lapitan ng table ni Sarah, tumayo si William at lumapit sa kanila. Anong ginagawa mo rito, William? Gulat na tanong ni Sarah nang makita ang asawa. Nawala agad ang ngiti sa mga labi nito. At yon ang mas lalong nagpainit ng ulo ni William. Nagkataon lang, nakakain din ako dito. Pero nalaman ko na under maintenance na yung restaurant na to kaya kailangang umalis ng lahat. Malamig na saad ni William habang nakatingin na matalim kay Lucas. Maintenance? Pero kakadating lang ng pagkain namin. Saad ni Lucas na para bang naguguluhan. Sabi ng management, kailangan nang umalis ngayon din. Giit ni William. William, wag mo nga akong ipahiya dito. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Inasasabi ni Sarah. Hindi ka na, Lucas. Sa iba na lang tayo kumain. Tumayo ang dalawa at lumabas. Akala ni William tapos na siya. Pero hindi niya mapigilan ang sarili. Sumunod siya sa kanila. Pumunta ang dalawa sa isang parke at bumili na lang ng street food. Doon sila naupo sa bench. Nagtatawanan pa rin habang kumakain ng fishball. Nakatitig lang si William mula sa loob ng kanyang kotse. Hindi niya maintindihan bakit mas masaya si Sarah sa fishball kasama ng doktor na yon kesa sa steak at wine na kaya niyang ibigay. Ano bang meron sa lalaking yan na wala ako? Tanong ni William sa sarili. Habang pinapanood niya sila, napansin niya yung paraan ng pakikinig ni Lucas kay Sarah. Nakatingin ito ng diretso sa mga mata ng babae. Tumatango at para bang interesado sa bawat kwento nito. Naaalala ni William ang sarili niya. Palagi siyang nakatingin sa tablet, sa phone o sa malayo kapag nagsasalita si Sarah. Isang matinding kirot ang naramdaman ni William sa kanyang dibdib. Hindi lang ito selos dahil sa ego. Ito yung unti-unting pagpapakita sa kanya ng katotohanan. Na sa loob ng 5 taon, naging bingi siya sa babaeng pinaka-importante pala sa buhay niya. Pero imbes na aminin ang pagkakamali, mas nanaeg ang kagustuhan niyang bawiin si Sarah sa anumang paraan. Hindi tumigil si William sa kakahabol sa dalawa. Kinabukasan, nalaman niya mula sa kanyang investigador na magkikita sina Sarah at yung doktor sa isang private coffee shop sa Tagaytay. Agad naman na nagmaneho si William habang binabaliwala ang mga traffic at ang mga tawag mula sa kanyang mga kliyente. Pagdating niya doon, nakita niya silang nakaupo sa may balcony, tinatanaw ang bulkang Taal habang masaya nag-uusap. Order mo ako ng kape, yung pinakamahal. Utos ni William sa kanyang driver na isinama niya para hindi siya masyadong halata. At alamin mo kung anong kinakain nila. Habang nakamasid mula sa malayo, nakita ni William kung paano dahan-dahang hinawakan ni Lucas ang kamay ni Sarah. Gusto nang sumugod ni William at manuntok. Muntik na nga niyang mabasag ang baso ng kape na hawak niya.
Sir, baka gusto niyo pong lumapit? Tanong ng driver niya. Hindi pa. Hayaan mo muna silang mag-enjoy. Sisirain ko rin yan. Bulong ni William. Nang matapos ang date ng dalawa, sinundan pa rin sila ni William hanggang sa makarating sila sa tapat ng bagong apartment ni Sarah. Nakita niyang hinalikan ni Lucas si Sarah sa noo bago ito pumasok. Yung selos ni William ay umabot na sa puntong hindi niya na kayang kontrolin. Pagkaalis ni Lucas, agad na lumabas si William sa kanyang sasakyan at kumatok ng malakas sa pinto ni Sarah. Sino yan? Tanong ni Sarah mula sa loob. Nang buksan niya ang pinto at makita ang galit na mukha ni William, agad siyang napabuntong hininga. Anong ginagawa mo rito, William? Ini-stalk mo ba ako? Sino yung lalaki yan, Sarah? Isang linggo pa lang tayong hiwalay. May kahalikan ka na agad? Sigaw ni William habang pilit na pumapasok sa loob ng maliit na apartment. Wala kang karapatang sigawan ako sa loob ng pamamahay ko. At anong pakialam mo kung sino yung kasama ko? Nagbigay na ako ng divorce papers sa'yo, diba? Sagot ni Sarah na hindi malang natitinag sa galit ng asawa. Hindi ko pa pinipirmahan yan, kaya asawa pa rin kita. Mula ngayon, bawal ka nang makipagkita sa lalaking yan. At bakit? Dahil ba nasasaktan yung ego mo? William, 5 taon kitang hinintay na tingnan ako ng ganyan. Napaglaanan ako ng oras. Pero hindi mo ginawa. Ngayon may taong nakikinig sa akin. Tsaka pinaparamdam sa akin na importante ako, bigla kang susulpot. Saad ni Sarah na may halong pait. Nasisilaw ka lang sa atensyon niya. Hindi mo siya kilala, Sarah. Baka pera lang ang habol niyan sa'yo. Pangangatwiran ni William. Pera? William, hindi niya alam na asawa mo ako. Ang tingin niya sa akin, si Sarah lang. At sapat na sa akin yan. Ngayon, lumayas ka na bago ko patawagin yung security. Matigas na sabi ni Sarah. Napilitang lumabas si William dahil sa tindi ng tingin ni Sarah. Sa loob ng sasakyan, sinuntok niya ang dashboard. Hindi ako papayag. Hahanapan ko ng dumi ang doktor na yan. Tinawagan niyang muli ang kanyang investigator. I want everything about that doctor. His history, his family, his bank accounts. I want to know everything. Pero makalipas ang ilang oras, nakatanggap siya ng tawag na ikinagulat niya. Sir, may problema po. Saad ng investigator. Anong problema? Huwag mong sabihin wala kayong nakuha. Opo, sir. Very private po yung buhay niya. Wala kaming mahanap na records tungkol sa mga naging girlfriend niya o kahit anong dumi. Kahit po sa social media wala siyang bakas. Para siyang multo na bigla na lang lumitaw sa tabi ni Ma'am Sarah. Lalong naghinala si William. Imposible. Lahat ng tao may tinatago. Hanapan niyo pa. Hukayin ninyo lahat. Dahil sa kawalan ng impormasyon, mas lalong naging obsessed si William. Sa isip niya, baka isang scammer o masamang tao yung doktor na to na ginagamit lang si Sarah. Pero habang tumatagal ang kanyang pagmamanman, may ibang katotohanan ng unti-unting sumasampal sa kanya. Nakikita niya kung paanong inaalalayan ni Lucas si Sarah sa tuwing tatawid ng kalsada. Nakikita niya kung paano tong nagdadala tsaka nagbibigay ng bulaklak kay Sarah na mukhang pinitas lang sa tabi-tabi. At higit sa lahat, nakikita niya yung oras na binibigay nito. Oras na kailanman ay hindi naibigay kay Sarah. Sa bawat gabi na nakaupo si William sa kanyang sasakyan sa labas ng apartment ni Sarah, nagsisimula siyang mag-isip. Ito ba yung ginagawa ni Sarah sa akin nun? Naghihintay? Umaasa? Nag-aalaga ng walang kapalit? Ang kanyang selos ay unti-unting nahahaluan ng matinding pagsisisi. Nagsisimula na yung maramdaman ng bigat ng 5 taon na binaliwala niya. Pero sa halip na sumuko, lalong tumibay ang desisyon ni William. Kailangan niyang baguhin lahat bago tuluyang mawala sa kanyang babae ngayon lang niya na pagtantong, mahal na mahal niya pala talaga. Hindi mapakali si William sa loob ng kanyang opisina. Kahit anong gawin niyang pagbabasa ng mga reports, ang mukha ni Sarah at ng doktor na yon ang nakikita niya.
Galit na galit siya sa kanyang investigator dahil sa kawalan ng impormasyon tungkol kay Lucas. Paanong walang records? Gumawa kayo ng paraan. Babayaran ko kayo kahit na magkano. Basta't mahanapan niyo lang ng dumi yung taong yan. Sigaw ni William sa telepono bago nito ibinalabag sa mesa. Sir, may update po. Pumasok si Jane na medyo nag-aalangan. Nalaman po namin na magkikita sila ngayon sa isang art gallery sa mall pagkatapos daw pong manood sila ng sine. Agad na tumayo si William. Ihanda ang sasakyan. At Jane, tawagan mo yung may-ari ng mall na yun. Sabihin mo, bibilhin ko lahat ng ticket sa sinehan sa oras na papanooran nila. Gusto ko. Kaming 3 lang nandun. Pero sir, paano po yung ibang mga nanonood? Tanong ni Jane. Bayaran mo sila ng doble o triple. Wala akong pakialam sa gastos. Gawin mo lahat para walang ibang makapasok sa sinihing yon, kundi ako, si Sarah, at yung lalaking yon. Bulyaw ni William bago lumabas ang pinto. Pagdating sa mall, mabilis na kumilos sa mga tauhan ni William. Nagawa nilang harangan ang pinto ng cinema kung saan papasok sina Sarah at Lucas. Nang pumasok ang dalawa, nagulat sila dahil pagkalaki-laki ng sinihan, pero wala silang kasabay. Parang tayo lang yata yung tao rito Sarah. Swerte naman natin. Narinig ni William na sabi ni Lucas habang nakaupo sila sa gitnang bahagi. Nakaupo naman si William sa bandang likuran habang nakasuot ng hood at salamin. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Lucas. Nakikita niyang inaalok nito ng popcorn si Sarah at paminsan-minsan ay nagbubulungan sila tsaka tumatawa. Sa bawat tawa ni Sarah parang may kutsilyong sumasaksak sa puso ni William. Bakit sa akin hindi mo magawang tumawa ng ganyan? Bulong ni William sa sarili. Bakit sa loob ng 5 taon? Puro lungkot lang ang binigay ko sa'yo. Nagsimula na ang pelikula pero hindi yung screen ang pinapanood ni William. Nakatitig lang siya sa likod ng ulo ni Sarah. Napansin niyang sa tuwing natatakot si Sarah sa eksena, dahan-dahang humahawak ang kamay ni Lucas sa kamay ni Sarah para pakalmahin ito. Hindi na nakatiis si William. Tumayo siya at naglakad papaba patungo sa kinalalagyan ng dalawa. Hindi niyo ba alam na private screening to para sa akin? Malamig na saad ni William nang makarating siya sa tapat ng kanilang upuan. Nagulat si Sarah at agad na binitawan ng kamay ni Lucas. William? Sinusundan mo na naman ba kami? Sabi ko sa'yo, asawa pa rin kita, Sarah. Hindi mo pwedeng gawin yung mga ganitong bagay sa harap ko. Asik ni William habang nakatingin ng masama kay Lucas. Sino ka ba talaga? Kanina ka pang sumusulpot kung saan-saan. Tanong ni Lucas na para bang naiinis na rin. Kung asawa ka ni Sarah, bakit hinayaan mong makipaghiwalay siya sa'yo? At bakit kailangan mong gumamit ng pera para lang mang-istorbo ng date? Wala kang pakialam. At huwag mo akong kakausapin ng asawa ko ng ganyan. Sigaw ni William. Muntik niya nang sugurin si Lucas pero pinigilan siya ni Sarah. William, tama na. Nakakahiya ka na. Sigaw ni Sarah. Lucas, halika na. Hindi na tayo makakanood ng maayos dito. Mabilis nang lumabas ang dalawa at naiwan si William sa gitna ng madilim at bakanteng sinihan. Napaupo siya sa sahig habang hinahabol ang kanyang hininga. Doon lang niya naramdaman ng matinding pagod. Hindi pagod sa trabaho, kundi pagod sa pakikipaglaban sa isang bagay na siya rin naman ang sumira. Mahal ko siya. Pag-amin ni William sa sarili habang nakatakip ang mga kamay sa kanyang mukha. Ngayon ko lang na-realize na mahal ko pala talaga siya. Naaalala ni William ang lahat ng mga pagkakataong ipinagluto siya ni Sarah. Yung mga pagkakataong hinintay siya nitong makauwi. At yung mga sakripisyo nito para protektahan ang kanyang reputasyon. Lahat ng yon ay binaliwala niya dahil sa kanyang pride at ego. At ngayon, nakikita niya yung bunga ng kanyang kawalan ng pakialam. Naisip ni William na baka huli na ang lahat. Na baka yung doktor na yon ay hindi niya mahanapan ng dumi. At yung taong talagang karapat-dapat para kay Sarah. Pero sa kabila ng takot na yon, may isang bahagi sa kanya nagsasabing hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang patunayan kay Sarah
na kaya niyang magbago, na kaya niyang maging asawa na matagal na nitong hinahanap. Hindi ko hahayaang mapirmahan yung mga papel na yun, Sarah. Panata ni William sa loob ng tahimik na sinehan. Gagawin ko lahat. Kahit lumuhod pa ako sa harap mo. Para lang mabawi kita. Ang selos na naramdaman niya ay naging isang matinding determinasyon. Pero bago lahat, kailangan muna ng harapin ang katotohanan. Na ang tunay na kaaway niya ay hindi yung doktor, kundi ang sarili niyang nakaraan at ang lamig ng puso niya. Hindi pa rin tumigil si William. Matapos ang eksena sa sinehan, lalong naging desperado si William. Pakiramdam niya ay naubusan na siya ng oras habang papalapit ang hearing para sa legal separation nila. Hindi na siya pumapasok sa opisina. Ang kanyang buong mundo ay umiikot na lang sa kung nasaan si Sarah at yung misteryosong doktor na yon. Sir, may bago po silang schedule. Ulat ng kanyang investigator sa telepono. Nasa isang exclusive resort po sila sa Laguna ngayon. Mukhang mag-overnight sila, sir. Ano? Overnight? Halos mabasag ang boses ni William sa galit. Ihandaan niyo ang chopper. Ngayon din. Sa loob ng chopper, hindi mapakali si William. Yung isiping magkasama sa isang resort sina Sarah at Lucas ay nagpapasikip sa kanyang dibdib. Pagdating sa resort, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Binili niya ang lahat ng bakanting villa na malapit sa villa ni Sarah para lang matiyak na walang ibang tao sa paligid nila. Nadatnan niya yung dalawa sa tabi ng pool. Nakasuot si Sarah ng isang simpleng white sundress, habang si Lucas naman ay nakasuot ng short at t-shirt. Nagtatawanan sila habang umiinom ng juice. Sige na, Sarah. Sabihin mo na sa akin. Kailan mo balak pirmahan yung huling document? Tanong ni Lucas. Narinig ito ni William mula sa pinagtataguan niyang halamanan. Malapit na, Lucas. Konti na lang, malaya na ako. Salamat talaga sa pagtulong mo sa akin sa panahong to. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sagot ni Sarah sabay hawak sa braso ni Lucas. Hindi na nakatiis si William. Lumabas siya mula sa pinagtataguan niya. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at selos. Hindi kailanman mangyayari yan. Hindi ka magiging malaya, Sarah. Sigaw ni William habang naglalakad patungo sa kanila. Nagulat ang dalawa. William? Hanggang dito ba naman? Paano mo nalaman na nandito kami? Ines na tanong ni Sarah. Kahit sa dulo pa ng mundo kayo magpunta, mahahanap ko kayo. At ikaw? Doktor na walang kwenta. Layuan mo ang asawa ko. Sigaw ni William sabay duro kay Lucas. William, tama na. Nakakahiya ka na talaga. Hindi mo ba maintindihan na tapos na tayo? Sigaw ni Sarah. Tumayo siya at humarang sa harap ni Lucas. Ano bang gusto mo? 5 taon mo akong binaliwala. 5 taon mong pinaramdam sa akin na basura ako sa buhay mo. Ngayon, bakit ayaw mo akong hayaang sumaya? Dahil mahal kita. Ngayon ko lang na-realize kung gaano akong katanga. Sigaw ni William sa unang pagkakataon ay umamin siya sa harap ni Sarah. Nagsiselos ako dahil binibigay niya lahat sa iyo ng pagkukulang ko. Nagsiselos ako dahil siyang nagpapatawa sa iyo. Pero baka nakakalimutan mo, asawa pa rin kita. Mahal? Ngayon mo lang sasabihin yan kung kailan iniwan na kita? Kung kailan pagod na ako? Tanong ni Sarah na lumuluha ng mga mata. Yung pag-ibig hindi lang yan sinasabi, William. Pinapadama yan. At sa loob ng 5 taon, si Lucas lang ang nakinig sa akin. Siya lang nagtanong kung okay lang ba ako. Susubukan ko, Sarah. Magbabago ako. I-cancel natin yung divorce, please. Kahit anong gusto mo gagawin ko, huwag ka lang sumama sa lalaking ito. Pagsusumamo ni William, na ang kanyang boses ay puno ng pait. Huli na, William. Masyado nang malalim ang sugat. Saad ni Sarah bago hilahin si Lucas paalis. Naiwang nakaluhod si William sa damuhan ng resort. Pinapanood niya ang paglayo ng dalawa.
Sa bawat hakbang ni Sarah papalayo sa kanya, pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang buong pagkatao. Ngayon niya naiintindihan ang tunay na kahulugan ng pagsisisi. Yung akala niya nasa kanya na lahat at ngayon niya lang napagtanto na yung pinakamahalagang kayamanan niya ay hinayaan niyang mawala dahil sa sarili niyang pride. Hindi ako susuko, Sarah. Bulong ni William sa gitna ng kanyang pagluha. Hahanap ako ng paraan para patunayan sa'yo na ako pa rin ang lalaking para sa'yo. Sa gitna ng kanyang matinding selos, may nabubuong plano sa isip ni William. Kung hindi niya mahanap ang dumi ni Lucas, gagamitin niya ang huling alas niya. Ang katotohanan ng kanilang nakaraan at ang pangakong magbabago na kailanman ay hindi pa niya naipakita. Hindi na alam ni William kung paano pa yung gagawin niya. Bawat gabi ay parang parusa dahil hindi siya sanay na wala si Sarah sa kanyang tabi. Kahit pa dati sa kabilang kwarto lang to. Bawat sulok ng penthouse ay nagpapaalala sa kanya ng mga pagkukulang niya. Ang mga pagkaing hindi niya tinikman, yung mga kwento na hindi niya pinakinggan, at yung mga luhang hindi niya pinunasan. Dahil sa sobrang desperasyon, naisipan ni William na puntahan muli ang apartment ni Sarah. Pero bago siya bumaba ng sasakyan, nakita niya yung pamilyar na kotse ni Doc Lucas na huminto sa tapat. Nakita niyang bumaba ang dalawa. May dalang mga shopping bags at masaya nagtatawanan. Hanggang kailan mo ba ako papahirapan, Sarah? Bulong ni William habang nakahawak ng mahigpit sa manibela. Sinundan niya ang dalawa hanggang sa pumasok sila sa loob ng apartment. Hindi siya umalis. Naghintay siya sa labas ang halos 3 oras. Bawat minutong lumilipas ay parang kutsilyong sumasaksak sa kanya. Habang iniisip kung anong ginagawa ng dalawa sa loob. Sa isip niya, baka ito na yung katapusan ng lahat. Baka pumirma na si Sarah sa huling dokumento. Nang lumabas si Lucas, agad na hinarang ni William ang sasakyan nito gamit ang kaniyang mamahaling sports car. Mabilis na bumaba si William at kumatok ng marahas sa bintana ni Lucas. Lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Lalaki sa lalaki! Sigaw ni William. Bumaba naman si Lucas. Kalmado pa rin ang mukha pero bakas ang inis. Ano na naman ba to, William? Hindi ka ba talaga titigil? Nakakaabala ka sa buhay ni Sarah. Wala akong pakialam kung maabala siya. Ang sakin lang, layuan mo siya. Sabihin mo sa akin, magkano bang kailangan mo para iwanan mo ang asawa ko? 1 milyon? 10 milyon? 1 bilyon? Sabihin mo lang ang presyo mo. Buliaw ni William habang kinukuha ang kanyang checkbook. Tumawa ng mahina si Lucas. Akala mo ba lahat ng bagay sa mundo mabibili na ng pera? Yan ang problema sa'yo, William. Masyado ka nakatingala sa yaman mo. Kaya hindi mo nakikita yung mga taong nasa paligid mo. Hindi mo nakita yung halaga ni Sarah hanggang sa mawala siya. Wala kang karapatang pangaralan ako at hindi mo siya kilala gaya ng pagkakakilala ko sa kanya. Sigaw ni William na handa ng manuntok. Talaga? Kilala mo ba siya? Alam mo ba kung anong paborito niyang kanta? Alam mo ba kung bakit siya umiiyak tuwing umuulan? O kung anong pangarap niya bago kanya pinakasalan? Sunod-sunod na tanong ni Lucas. Natigilan si William. Wala siyang maisagot. Sa loob ng 5 taon, wala siyang alam tungkol sa mga maliliit na detalye ng buhay ni Sarah dahil masyado siyang nakafocus sa sarili niya. See? Wala kang alam. Patuloy ni Lucas. Kaya huwag kang magtaka kung bakit siya sa akin lumalapit. Dahil ako, binibigyan ko siya ng halaga na hindi mo na ibigay. Hindi ako papayag na mapunta siya sa'yo. Gagawa ko ng paraan. Saad ni William na ang boses niya gumagaralgal dahil sa halo-halong selos at pagsisisi. Gawin mo ang gusto mo, William. Pero tandaan mo, ang puso ni Sarah, hindi lang isang kumpanya na pwede mong i-hostile takeover. Kailangan mong paghirapan yung tiwala niya. Kung kaya mo pa. Huling sabi ni Lucas bago sumakay sa kotse at iwan si William na nakatayo sa gitna ng kalsada. Bumalik si William sa kanyang sasakyan pero hindi siya umalis.
Nakatingin lang siya sa bintana ng apartment ni Sarah kung saan nakabukas pa yung ilaw. Doon niya naramdaman ang pinakamasakit na realization sa lahat, na sa laban na to, hindi yung doktor ang kalaban niya. Yung kalaban niya yung 5 taon na binaliwala niya. Naisip ni William lahat ng mga anniversary na lumipas na hindi malang binati si Sarah. Naalala niya yung mga dinner na pinaghirapan ni Sarah, pero tinapon niya lang. Yung bawat pang-deadman na binigay niya ay parang isang pako na ibinuon niya sa sarili niyang kabaong. Sarah, patawarin mo ko. Hikbe ni William habang nakasandal ang ulo sa manibela. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang desisyon ang nabuo sa kanya. Hindi na siya gagamit ng pera. Hindi na siya gagamit ng kapangyarihan. Haharapin niya si Sarah bilang ang lalaking nagkamali at gustong magsimula ulit. Pero bago yon, kailangan muna niyang malaman ang isang mahalagang bagay na matagal niya nang kinalimutan. Kung paano maging isang tunay na asawa. Hindi na nakapaghintay si William hanggang sa susunod na araw. Sa sobrang bigat ng dibdib niya, bumalik siya sa pinto ng apartment ni Sarah at kumatok ng mahinahon. Hindi gaya ng dati na parang gigibain niya ang pinto. Nang magbukas ang pinto, bakas ang pagod sa mukha ni Sarah. William, gabi na. Ano na naman ba to? Hindi ba kakatapos niyo lang umeksena ni Lucas sa labas? Sarah, please. Kahit 5 minuto lang Hayaan mo ako magsalita na hindi tayo nag-aaway. Pagmamakaawa ni William. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng kayabangan. Bumuntong hininga si Sarah at binuksan ng malaking pinto. Sige, pasok ka. Pero 5 minuto lang. Naupo si William sa maliit na sofa ni Sarah. Pinagmasan niya ang paligid. Simple lamang ang apartment pero ramdamang init ng isang bahay. Malayo sa lamig ng kanyang penthouse. Sarah, na-realize ko na lahat. Napakawalang kwenta kong tao. Panimula ni William habang nakayuko. 5 taon mo akong minahal ng totoo pero binaliwala kita dahil sa pride ko. Akala ko sapat na binibigyan kita ng pera at saka magandang buhay. Pero nung makita ko yung kayo ni Lucas, nung makita kitang tumatawa sa piling niya, doon ka lang naintindihan na yung oras tsaka atensyon na hindi ko na ibibigay sa'yo. Yun palang pinaka-importante. Ngayon mo lang na-realize yan, William. Ngayon nakahanap na ako ng taong kaya akong pakinggan. Sad ni Sarah na pilit pinapatigas ang kanyang puso. Nagsiselos ako, Sarah. Sobra. Halos mabaliw ako sa tuwing iniisip kong hahawakan ka niya o papasayahin ka niya sa paraang hindi ko nagawa. Pero higit sa selos, natatakot ako. Natatakot ako na tuluyan mo akong burahin sa buhay mo. Saad ni William. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Sarah. William, si Lucas ay hindi na natapos si Sarah ang sasabihin dahil biglang lumuhod si William sa harap niya. Nanlaki ang mga mata ni Sarah. Yung bachelor si William Navarro, ang lalaking hindi umuyo ko sa kahit kanino, ay nakalahod sa paanan niya habang umiiyak. Sarah, please patawarin mo ako. Handa akong iwan lahat ng yaman ko. Handa akong magsimulang muli, huwag mo lang akong iwan. Bigyan mo ako ng second chance, please. Handa akong maging asawa na deserve mo. Luluhod ako rito hanggang sa mapatawad mo ako. Hikbe ni William habang hawak ang mga kamay ni Sarah. Nagulat si Sarah sa tindi ng emosyon ni William. William, tumayo ka dyan. Ano ba nakakahiya ang ginagawa mo? Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad, Sarah. Mahal na mahal kita. Ngayon ko lang naintindihan na ikaw lang ang kailangan ko para maging buong buhay ko. Patuloy ni William sa pagmamakaawa. Habang nakatingin si Sarah sa nakaluhod na asawa, nakaramdam siya ng matinding awa. Pero bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lucas na may dalang gamot para kay Sarah. Sarah, naiwan mo to. Natigilan si Lucas ang makita ang eksena. Tumingin si William kay Lucas. Pero sa halip na magalit, nananatili siyang nakaluhod. Doc, kung kailangan ko makiusap sa'yo para layuan mo yung asawa ko, gagawin ko. Mahal ko siya. Napapuntong hininga si Sarah tumingin kay Lucas. Pagkatapos ay kay William.
William, tumayo ka na. May kailangan kang malaman. Ano yon? Namahal mo na siya? Napipirmahan mo na yung divorce papers? Tanong ni William na puno ng takot. Tumingin si Sarah kay Lucas at tumango. Ngumiti naman si Lucas at lumapit kay William para tulungan itong tumayo. William, relax lang. Hindi mo kailangang makiusap sa akin. Ano ibig mo sabihin? Tanong ni William na gulong-gulo. William, si Lucas. Hindi ko siya manliligaw. Malumanay na saad ni Sarah. Siya yung pinsan ko galing sa probinsya. Siya yung doktor na pinsan ko na hindi nakadalo sa kasal natin 5 taon na nakakaraan. Dahil sa medical mission siya sa ibang bansa noon. Kaya hindi mo siya nakilala. Natigilan si William. Parang tumigil ang mundo niya sa narinig. Pinsan? Pero bakit? Bakit ang sweet ninyo? Bakit hinalikan ka niya sa noo? Bakit kayo magkasama palagi? Tumawa si Lucas. Sweet talaga kami ni Sarah dahil siya lang kais-isa kong pinsang babae na itinuring kong kapatid. At yung sinasabi mong kissing scenes, kuya move lang yon, William. Sinadya namin hindi magpakilala sa'yo kasi gusto ni Sarah na makita kung talagang may pakaalam ka pa sa kanya. So, pinagplanuhan niyo to? Tanong ni William na hindi pa rin makapaniwala. Hindi naman sa pinagplanuhan, William. Sagot ni Sarah. Gusto ko lang maramdaman na may lalaking magtatanggol sa akin. Na may magsiselos para sa akin. Gusto ko makita kung mahal mo pa ba talaga ako. O yung ego mo lang ba ay nasasaktan. Napaupo si William sa sofa na hingal. Kaya pala wala akong mahanap na records. Kaya pala napaka-private ng buhay niya. Dahil hindi naman pala talaga siya kalaban. William, ginawa ko to dahil pagod na ako maging anino. Gusto ko makita kung kaya mo bang magbago. Saad ni Sarah habang lumalapit sa asawa. Tumitig si William kay Sarah. Patawarin mo ako, Sarah. Kahit pinsan mo pa siya o hindi, yun totoo. Nagkulang talaga ako sa'yo. Pero ngayong alam ko na hindi ka pala tuluyang nawala sa akin. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataong to. Hinarap ni William si Lucas. Salamat, Doc. Salamat sa pag-aalaga sa asawa ko nung wala ako sa tabi niya. At pasensya na sa mga inasal ko. Ayos lang, William. Basta siguraduhin mong hindi naiiyak ang pinsan ko, ha? Kundi ako mismo maglalayo sa kanya sa'yo ng tuluyan. Babala ni Lucas nang may ngiti. Naiwang mag-isa sina William at Sarah sa loob ng apartment. Yang tensyon na namamagitan sa kanila sa loob ng 5 taon ay para bang unti-unting natutunaw. Pero alam ni William na hindi sapat yung isang gabi para mabura ang lahat ng sakit. Kailangan niyang patunayan na yung luhod at sorry niya ay hindi lamang para sa gabing iyon, kundi para sa buong buhay niya. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Sarah. Hayaan mong ligawan kitang muli. Bulong ni William habang hawak ang mukha ni Sarah. Pag-iisipan ko, William. Sagot ni Sarah na may bahid ng ngiti. Pero sa ngayon, kailangan mong patunayan na seryoso ka. Pagkatapos ng gabing yon sa apartment, hindi na binalikan ni William ang kanyang dating gawin. Ang lalaking dating hindi makausap dahil sa sobrang busy sa trabaho ay biglang nagbago. Kinabukasan, imbes na sa opisina dumiretso, pumunta si William sa isang flower shop at personal na pumili ng mga paboritong bulaklak ni Sarah. Mga sunflower na dati hindi niya lang alam na gusto nito. Nagmaneho siya patungo sa apartment ni Sarah at matyagang naghintay sa labas. Nang lumabas si Sarah para pumasok sa kanyang maliit na flower shop business na sinimulan niya matapos silang maghiwalay, nagulat siya na makita ang asawa na nakasandal sa kotse nito. Good morning, Sarah. Nakangiting bati ni William. Para sa'yo. At eto rin, nagdala ako ng mainit na kape at breakfast. Tiningnan ni Sarah ang mga bulaklak at ang pagkain. William, ano ginagawa mo rito? May meeting ka, diba? Ibinigay ko na kay Mark yung mga schedule ko ngayong umaga. Mas importante ka, Sarah. Hayaan mo akong ihatid ka sa shop mo. Pakiusap ni William. Sa loob ng sasakyan, hindi na gaya ng dati na tahimik at nakatitig si William sa kanyang tablet. Ngayon ay panay ng tanong niya kay Sarah. Kamusta ang tulog mo?
Masarap pa yung kape. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan sa shop mo mamaya. William, may trabaho ka, tsaka hindi ka bagay sa flower shop ko, no? Puno ng lupa yun, tsaka gunting. Biro ni Sarah. Bagay ako kahit saan. Basta't andan ka, Sarah. Seryoso ako sa sinasabi ko. Gusto kong bumawi sa 5 taon na sinayang ko sa atin. Seryosong saad ni William habang hawak ang kamay ni Sarah sa tuwing humihinto ang sasakyan. Sa buong linggong yon, naging rutina ni William ang manligaw. Hindi niya ginagamit ang kanyang yaman para bumili ng mga mamahaling bagay. Sa halip ay ibinigay niya ang kanyang oras. Pumupunta siya sa shop ni Sarah para tumulong mag-ayos ng mga bulaklak kahit wala naman siyang alam doon. Minsan, siya pa nagde-deliver ng mga order kahit pinagtitinginan siya ng mga tao dahil sa kanyang mamahaling suot. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga rosas, biglang dumating si Lucas. Napatingin si William sa kanya, pero sa pagkakataong to ay wala ng galit. Oh, William, mukhang nag-e-enjoy ka sa pagiging florist Pang-aasar ni Lucas. Sinusubukan ko, Doc. Mahirap pala to pero mas masaya kaysa naman sa board meeting. Sagot ni William, sabay kamay sa pinsan ng asawa. Sarah, pinapunta ako ni Mama. Tinatanong kung kailan ka ba raw bibisita ng probinsya. Isama mo na rin daw tong manliligaw mo kung talagang seryoso siya. Ani ni Lucas. Nagkatinginan sina Sarah at William. Sasama ako, Sarah. Kahit saan ka pumunta, sasama ako. Mabilis ang sagot ni William. Nang makaalis si Lucas, naging seryoso ang usapan ng mag-asawa. William, bakit mo ba talaga ginagawa to? Hindi ka ba napapagod? Malaki mawawala sa kumpanya mo kung palagi kang nandito. Sarah, sa loob ng 5 taon, nakuha ko na lahat ng yaman na gusto ko. Pero nung iniwan mo ko, na-realize ko na wala palang kwenta lahat ng bilyones ko kung mag-isa lang akong kakain sa penthouse na yun. Saad ni William habang hinahawakan ang magkabilang balikat ni Sarah. Yung pagod na nararamdaman ko ngayon, wala pa sa kalingkingan ng pagod na naramdaman mo nung dinededma kita. Gusto kong malaman mo na hindi lang to dahil sa selos o dahil sa nalaman ko yung tungkol kay Lucas. Ginagawa ko to dahil mahal kita at ayaw kitang mawala. Nakikita ko naman ang pagbabago mo, William. At aaminin ko, natutuwa ako na nakikinig ka na sa akin ngayon. Mahinang sabi ni Sarah. Hindi lang pakikinig, Sarah. Ipinanunumpa ko sa iyo na simula ngayon, ikaw na ang priority ko. At handa akong punitin yung divorce papers na yan sa harap mo. Saad ni William. Kinuha ni William yung divorce papers mula sa kanyang bag na palagi niyang daladala. Sa harap ni Sarah, dahan-dahan niya itong pinunit sa maliit na peraso. Wala nang divorce na magaganap, Sarah. Yung gusto ko, bagong simula. Napaluha si Sarah. Nakita niya ang pagiging totoo sa mga mata ni William na hindi niya nakita noong unang 5 taon nila. Yung lalaking dati ay parang buto, ngayon ay nagpapakita na ng tunay na emosyon. Sige, William, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero hindi tayo babalik sa dati. Bubuo tayo ng bago. Saad ni Sarah. Yumakap ng mahigpit si William kay Sarah. Pangako. Hindi mo na muling mararamdaman na mag-isa ka. Maraming salamat, Sarah. Maraming salamat sa pangalawang pagkakataon. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging matatag ang kanilang samahan. Hindi na sila basta mag-asawa sa papel. Nagsimula na silang maging magkaibigan at magkasintahan. Natuto si William na magluto para kay Sarah. At si Sarah naman ay unti-unti nang ibinabalik ang kaniyang buong tiwala sa asawa. Napagtanto ni William na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng bank account, kundi sa laki ng pagmamahal na kayang ibigay at tanggapin mula sa taong pinakamahalaga sa iyo. At para kay William Navarro, si Sarah ang kanyang pinakamalaking investment na hindi niya nahahayaang malugi ulit. Ito ang araw na pinakahihintay ni William. 1 buwan matapos siyang punitin yung mga divorce papers, nagpa siyang gumawa ng isang malaking hakbang. Hindi ito tungkol sa negosyo o sa kumpanya.
kundi tungkol sa pagtatama ng lahat ng mali sa nakaraan nila ni Sarah. Inarkila ni William ang parehong simbahan kung saan sila unang kinasal 5 taon na ang nakakalipas. Pero sa pagkakataong to, hindi to dahil sa iskandalo. Walang media, walang mga business partners na hindi naman nila kilala, at walang halong pagpapanggap. Yung mga naroon lang ay si Lucas, pamilya ni Sarah, at ilang malalapit na kaibigan na naging saksi sa pagbabago ni William. Sa loob ng bridal suite, nakaupo ulit si Sarah sa harap ng salamin. Pero sa pagkakataong to, hindi mapawi yung ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nanginginig na sa saya. Malayo sa lungkot na naramdaman niya noong unang beses siyang naging bride. Gosh, Sarah, sabi ko naman sa'yo mahal ka talaga ni William. Tingnan mo ngayon, siya pa yung nagmamakaawa para sa renewal of vows na to. Saad ni Monica na naging bridesmaid ulit. Sobra siyang bumawi, Monica. Sa loob ng 1 buwan, hindi niya ako hinayaang matulog nang hindi niya tinatanong kung kumusta ang araw ko. Yung William na nakalala ko noon, parang ibang tao na siya ngayon. Masayang sagot na sabi ni Sarah. Samantala sa altar nakatayo si William. Kanina pa siyang pabalik-balik ng lakad at halatang kinakabahan. Panay ang ayos niya sa kanyang tuxedo at tingin sa kanyang relo. William, kumalma ka nga. Mas mukha kang kabado ngayon kaysa noong unang kasal niyo ah. Biro pa ni Lucas na tumayo na ngayon bilang isa sa mga saksi. Iba kasi to, Lucas. Ngayon, alam ko ng halaga ng babaeng maglalakad sa aisle na yan. Dati wala naman akong pakaalam. Ngayon, baka himatayin pa nga ako sa sobrang excitement. Pag-amin ni William habang pinupunasan ng pawis sa noo. Tumunog ang music. Yung pinto ng simbahan ay dahan-dahang bumukas. Doon ay tumambad si Sarah. Suot ang isang simpleng puting gown na mas lalong nagpalitaw ng kaniyang ganda. Sa pagkakataong to, hindi na tumingin sa malayo si William. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay Sarah habang ito ay naglalakad papalapit. Habang naglalakad si Sarah, hindi napigilan ni William ang papaluha. Naaalala niya kung paano niya dinededma ang babaeng ito noon. Ngayon, bawat takbang ni Sarah ay parang musika na sa pandinig niya. Nang makarating si Sarah sa harap niya, kinuha ni William ang kamay nito at hinlikan ng buong pagmamahal. You look beautiful, Sarah. I'm so sorry for making you wait for 5 years. Bulong ni William bago sila humarap sa pare. Nagsimula ang seremonya ng renewal of vows. Nang dumating ang oras ng palitan ng sumpa, hinawakan ni William ang 2 kamay ni Sarah at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sarah, 5 taon na nakalipas ng mga ako sa harap ng altar na to. Pero hindi ko yan tinupad. Naging asawa mo lang ako sa papel. Panimula ni William na gumagaral-gal ang kanyang boses. Patawarin mo ako. Sa bawat gabi na hinintay mo ako. Sa bawat pagkain na hindi ko tinikman. At sa bawat pagkakataon na ipinaramdam ko sa'yo na hindi ka importante. Ngayon, sa harap ng Diyos at ng mga mahal natin sa buhay, ipinapangako ko na ikaw na ang magiging sentro ng mundo ko. Hindi na ako magdadedma. Pakikinggan kita. Aalagaan kita at mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Mahal na mahal kita, Sarah Navarro. Naiyak naman si Sarah sa narinig. Kinuha niya yung mic at sumagot din. William, mahal kita simula pa nung una. Kahit ng mga panahong dinededma mo lang ako, minahal pa rin kita. Kaya ako nanatili. Salamat dahil hindi ka sumuko nung akala mo mawawala na ako. Salamat dahil natuto kang makinig at magbago. Handa akong kalimutan lahat ng sakit ng nakaraan para sa bago nating simula. Mahal din kita, William. Nagpalitan sila ng bagong singsing. Mga singsing na simbolo ng kanilang pangalawang pagkakataon. I now pronounce you husband and wife. Again. You may now kiss your bride. Saad ng pare. Sa pagkakataong ito, hindi na sa noong humalik si William. Binuhat niya si Sarah at binigyan ng isang matamis at matagal na halik sa labi habang nagpapalakpakan lahat ng tao sa loob ng simbahan. Masayang masaya si Lucas na nakatingin sa kanyang pinsan.
Pagkatapos ng kasal, nagkaroon ng isang simpleng garden reception. Walang masyadong bonggang pakulo. Puro lang tawanan at kwentuhan. Nakaupo ang dalawa sa isang table, magkahawak kamay habang pinapanood ang paglubog ng araw. Alam mo, Sarah, kung hindi ka nagbigay ng divorce papers na yan, baka hanggang ngayon di pa rin tayo nagpapansinan. Saad ni William habang inaayos ang buhok ni Sarah. Minsan talaga kailangan ng matinding gising para malaman mong halaga ng meron ka. Sagot ni Sarah sabay sandal sa balikat ng asawa. Hindi na ako matutulog ulit. Sarah, simula ngayon bawat gising ko, ikaw nang unang-una kong pahahalagahan. Pangako ni William. Umalis sila sa reception ng maaga. Hindi sila sumakay sa magarbo nilang sasakyan, kundi naglakad lang sila sa dalampasigan malapit sa resort. Ang lalaking dati walang oras sa kahit ano ay para bang nahanap ang tunay niyang kayamanan sa simpleng paglalakad kasama ang asawa niya. Sarah, tawag ni William. Gusto mo ba ng tsaa pag uwi natin? Ako naman ang magtitimpla para sa'yo. Nakangiting tanong ni William. Tumawa si Sarah at niyakap ang asawa. Gusto ko yan, William. Gustong gusto ko. Ang sabi nila ang divorce papers daw ay simbolo ng katapusan ng pagsasama. Pero para kina William at Sarah, ang divorce papers na yon ay naging tulay para maayos ang pagsasama nilang dalawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!